Sa wakas ay nabasag ko ang tarangkahan ng espasyo at oras. At bumalik 3,000 taon na ang nakalipas. Sa aking nakaraang buhay. Ako ay isa lamang pangalawang anak ng pamilya Vance. Na nagtitiis ng walang katapusang kahihiyan. Nabigo ko pa ang aking minamahal, si Serafina Lowell. Sa buhay na ito, babawiin ko ang lahat. Masyadong malaki ang iyong kapangyarihan. Hindi ka kayang taglayin ang kahariang ito. Umalis ka kaagad. Kung hindi, ako, ang Heavenly Daw, ay walang pagpipilian kundi ilabas ang banal na kulog. At puksain ka. Isang hamak na Heavenly Daw ng mas mababang kaharian. Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyan sa harap ko? Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Mayabang. Ang cosmos. Ang walang hanggang cosmos. Selyuhan. Ikaw na walang hiya. Naglakas loob kang selyuhan ako. Ang Heavenly Daw, sa loob ng isang aso, hindi ako titigil hanggat hindi ka napupuksa. Oh, Heavenly Daw, kung magpakabait ka, kapag natapos ko na ang aking gawain, pakakawalan ko ang iyong selyo. Ngunit kung hindi ka makikinig, magkakaroon ako ng nilagang aso para sa hapunan ngayong gabi. Ang Heavenly Daw ay naglaho. Maaari ko bang itanong, mga master, bakit ninyo biglang ipinatawag ang inyong apprentice? Ang Heavenly Daw ay naglaho. Ano? Ang Heavenly Daw, ito ay may kinalaman sa lahat ng nabubuhay sa kahariang ito. Kung may tunay na nangyaring masama, malaking kaguluhan ang susunod. Ayon sa aking mga kalkulasyon, ang huling lugar kung saan lumitaw ang kapangyarihan ng Heavenly Daw ay ang lungsod ng Ateria. Silas, inuutusan kita, pumunta doon kaagad. Dapat mong alamin kung ano talaga ang nangyari. Opo, master. Pakainin ako ng tira-tira, hindi ko kakainin yan. Talaga bang hindi ka kakain? Mas gugustuhin kong mamatay sa gutom sa labas, kaysa kainin ang pagkain ito. Sige, kung gayon, magutom ka. Kung hindi ako nagkakamali, ngayon ang dakilang paligsahan sa pag-aasawa ng pamilya Lowell para kay Serafina. Kailan, saan ka pupunta? Sa aking nakaraang buhay, siya ang nagtulak sa akin sa bangin. Sa kabutihang palad, ang kapahamakan na iyon ay naging isang pagpapala na ginawa akong kataas-taasang immortal emperor ng lahat ng kaharian. Inutusan ako ni Ginoong Alaric Thorne na hindi ka dapat umalis dito ngayon at huwag mo ring isipin na pumunta sa dakilang paligsahan sa pag-aasawa. Magsisilbi ka lang na sagabal kay Binibining Lowell. Umalis ka. Ngayon ay isang masayang araw para kay Serafina at sa akin. Ayoko ng anumang pagdanak ng dugo. Ikaw na kaawa-awang munting nilalang, ipinanganak ng isang lingkod. Naglakas loob na hangarin si Binibining Lowell. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Gumapang ka rito. At hahayaan kitang pumunta sa dakilang paligsahan sa pag-aasawa. Kung hindi, hindi ka palalampasin ni Ginoong Alaric Thorne. May isang bagay kang mali. Hindi sa hindi niya ako palalampasin, kundi ako ang hindi magpapalampas sa kanya. Umalis na ba sila? Mabangong amoy. Paalam, Ginoong Alaric Thorne. Pupunta ako sa dakilang paligsahan sa pag-aasawa. Nasaan ang sasakyan? Ang sasakyan, Kailan, nananaginip ka pa ba? May nakita ako sa likod bahay. Isang tricycle para sa paghakot ng basura. Bagay na bagay sa'yo. Sa tingin mo ba ay mapipigilan ako nito? Nang maglakbay ako sa napakaraming kaharian, minsan akong gumamit ng litid ng phoenix at buto ng dragon upang gumawa ng walang kapantay na karwahe. Maaari itong maglakbay sa kalangitan at universo, naglalakbay ng libu-libong milya sa isang araw. Lumabas ka. Karwahe ng siyam na Dragon Agarwood. Ano? Ang aking karwahe ng siyam na Dragon Agarwood. Ikaw na lintik na Heavenly Daw. Anong nangyayari? Hindi ko kasalanan. Magkaiba ang mga mundo. Ang mga bagay na dala mo mula sa makalangit na kaharian ay natural na nagiging modernong gamit. Ano? Ito ang aking imbakan na supot.
Ang aking God tier technique. Ang aking immortal pills. Ito ang aking heaven-rending sword. Hindi ako naniniwala. Lumabas ka. 4 na banal na hayop. Ito ang bunga ng sapilitang pagtawid ng mga kaharian. Nagpasya na ako. Kakain ako ng aso ngayong gabi. Huwag, teka. Ang mga bagay na ito ay nagbago lang ng anyo, ngunit ang kanilang mga function ay hindi nagbago. Mas maganda yan. Wow! Lumilipad ang bisikleta. Handa na ba ang mga regalo sa pag-aasawa? Handa na po lahat, Ginoo. 100 milyong piso na cash, dagdag pa ang 2 luxury yacht, at isang pribadong island estate. Sa ganitong mga regalo sa pag-aasawa, tiyak na matutuwa si Binibining Lowell. Magmaneho ng mas mabilis, magsisimula na ang dakilang paligsahan sa pag-aasawa. Opo, Ginoo. Ano ba yan? Mukhang bisikleta yan. Ayusin ang inyong damit at tumayo ng tuwid. Ngayon ang araw ni Binibining Serafina. Ngayon ang araw ni Serafina. Narito ang lahat ng mayayamang batang master. Kung sino man ang maglakas loob na gumawa ng gulo, babaliin ko ang inyong mga binti. Kapitan, halika, pumila, musika. Halika, halika. Tigil. Hoy, ikaw, isang bisikleta. Umalis ka rito. Hoy, hoy, hoy. Tumigil ka dyan. Ito ba ay lugar na basta mo na lang mapapasok? Lumayas ka. Mangolekta ka ng basura sa ibang lugar. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Vance, si Kaylen Vance. Siya ang kilalang basura ng pamilya Vance. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Kaylen Vance, ha? Kung gayon, dapat ka gumamit ng likod na pasukan. Ang pangunahing tarangkahan ay hindi para sa basura na tulad. Oh, paano kung ipilit kong gamitin ang pangunahing tarangkahan na ito? Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Lahat sa lungsod ng Atheria, alam ang iyong katayuan sa pamilya Vance. Mas masahol ka pa sa aso. Patuloy kang magsalita ng ganyan at hindi na ako magiging magalang. Tigil. Kaylen. Serafina. Mula nang mawala si Kaylen, masigasig akong nagal inang at umakyat sa Immortal Realm. Pagkatapos ay gumugol pa ng 1,000 taon, upang sa wakas ay matagpuan ang tarangkahan ng reinkarnasyon. Hanggat makita ko ang kaluluwa ni Kaylen sa loob, maaari kong hubugin muli ang kanyang katawan. At makasama siyang muli. Aking mahal na kapatid, ikaw mismo ay isang empress. Bakit ka pa nag-aabala sa isang at labis na nagmumuni-muni sa kanya? Hindi mo naiintindihan. Kami ni Kaylen ay tunay na nagmamahalan. Kung gayon, aking mahal na kapatid, bakit hindi ka na lang sumama sa kanya? Ikaw, Ang isang hangal na nahuhumaling sa mga lalaki ay hindi karapat-dapat maging isang empress. si Kaylen Vance ang pangalawang anak ng pamilya Vance. Natutugunan niya ang mga patakaran ng dakilang paligsahan sa pag-aasawa. Papasukin siya. Opo, ginang. Serafina. Huwag na lang. Hindi pa ako nakikilala ni Serafina. Hindi kailangang magmadali. Bantayan mong mabuti ang bisikleta o babaliin ko ang iyong mga binti. Ano ang espesyal sa isang sirang bisikleta? Hindi naman sa hindi ko kayang palitan ito. Lumipad. Ano iyon na lumipad lang? Ginoo, tingnan niyo.
Mukhang ito ang bisikleta na umagaw sa amin sa kalsada kanina. Ang may-ari ng bisikletang ito ay tiyak na isang reclusive master. Kung makikipagkaibigan tayo sa kanila, tiyak na tutulungan nila ang pamilya Thorn na dominahin ang lungsod ng Ateria. Aling master ang kakadating lang, sakay ng bisikleta. Siya, ang pangalawang anak ng pamilya Vance. Alaric, si Kailan na ito ay isang kaawa-awang munting nilalang. Paano siya magiging isang nakatagong master? Mali ang pagkakakilala ko sa kanyang bisikleta. Kung siya ay isang master. Kung gayon, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Serafina ay hindi lamang nakamamanghang maganda, kundi pati na rin ang nangungunang henyo ng martial path sa lungsod ng Ateria. Sino man ang magpakasal sa kanya ay makasisiguro na ang kanilang pamilya ay mangunguna sa rehiyon. Sino kaya sa mga manliligaw ang magiging napakaswerte? Ginang, iyan si Ginoong Tsu. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng mahigit 100 barkong pangkargamento. Ito si Ginoong Luo ay mula sa isang kilalang pamilya sa kabisera. Ito si Ginoong Sun. Ang kanyang pamilya ay mga martial artist. Kaninong batang master yan? Iyan si Kailan Vance, ang batang master ng pamilya Vance. Kailan Vance? Ano? Paano narito ang kaawa-awang munting nilalang na ito? Palabasin siya rito kaagad. Opo, Ginang. Wow! Matagal na rin simula nang makakain ako ng pagkaing mortal. Ito ay talagang masarap. Ginoo, sa utos ng matriarch, mangyaring umalis ka. Sa anong dahilan? Dahil ikaw ay isang kaawa-awang munting nilalang. Ang bawat isa na dumalo ngayon ay isang mayamang batang master. Lahat kami ay dumating sakay ng Mercedes at Rolls Royces. Ikaw lang, ang kaawa-awang munting nilalang na ito, ang sumakay ng bisikleta. Ikaw na nakasakay sa bisikleta, ay hindi karapat-dapat na lumitaw sa ang dakilang paligsahan sa pag-aasawa. Si Serafina mismo ang nag-imbita sa akin. Kawalang katuturan, hindi ka ba nag-iisip bago ka magsinungaling? Ang agwat sa pagitan ng aking anak at ikaw ay parang isang phoenix sa langit at isang pugo sa lupa. Paano kanya posibleng makikilala? Kahit na, sa ilang himala, kilala kanya. Hindi kailanman papayagan ng aking anak, ang isang kaawa-awang munting nilalang na tulad na dumalo sa ang dakilang paligsahan sa pag-aasawa at magpakatanga rito. Lahat, iminumungkahi ko na ang kaawa-awang munting nilalang na ito ay kaagad na umalis sa ang dakilang paligsahan sa pag-aasawa. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tumututol? Tumututol ako. Ako ang nagpapasok kay Kailan. At nagpa siya akong piliin siya bilang aking asawa. Baliw ka ba? Ang kaawa-awang munting Kailan na yan, hindi lang siya makakatulong sa iyo, kundi hihilahin ka pa niya pababa. Kung siya ang pipiliin, magiging ikaw ang pinakamalaki katatawanan sa lungsod ng Ateria. Tama, si Kailan ay isa lamang, anak ng isang alipin mula sa pamilya Thorn, isang kaawa-awang munting nilalang. Karapat-dapat lang siyang makipag-away sa aso para sa pagkain, hindi na iba sa isang pulubi. Serafina, paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Ang kaawa-awang munting Kailan na yan ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Ano ba ang iniisip ni Serafina? Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman, kaya kung maging walang kapantay ng mag-isa. Bukod pa rito, tutulungan ko si Kailan na umakyat sa trono at maging isang alamat. Hindi ako sumasang-ayon. Kami ni Serafina ay isang perpektong tugma. Isang tugma na ginawa sa langit. Sino ka? Ikaw na pangit na halimaw. Para hindi sumang-ayon? Kailan? Sa usapin ng pinagmulan ng pamilya, ako ang lehitimong panganay na anak ng pamilya Thorn. Ikaw ay isang anak sa labas lamang. Sa usapin ng kakayahan, ang kumpanyang itinatag ko ay nakalista na. Ngunit hindi mo man lang kayang pagkasayahin ang iyong sarili. Bukod pa rito, wow! Para sa okasyong ito, naghanda rin ako ng 100 milyong piso na sala, 2 luxury yacht, at isang private island estate bilang regalo sa pag-aasawa. Napakagandang kilos. Kung ako ay isang babae, handa akong pakasalan si Alaric kahit pa maging kabit niya ako. Serafina, sa suporta ng yaman ng pamilya Thorn, mas mabilis na unlad ang iyong cultivation sa hinaharap. Hindi pa huli ang lahat para magbago ang iyong isip ngayon. Si Kailan lang ang gusto ko. Serafina! Ano ang mas mababa sa akin kaysa sa kaawa-awang munting nilalang na yan? Ang mga makamundong bagay na ito ay basura sa aking paningin. Kung gusto ko ang mga ito, abot kamay lang ang mga ito. Napakalaking salita. Kung gayon, gusto kong makita kung anong uri ng regalo sa pag-aasawa ang mayaalok mo. Ang regalo ko sa pag-aasawa. Talagang naglabas si Kailan ng isang pakete ng gummy candies. Ito siguro ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya.
Kailan, ginagawa mo ba kaming tanga? Sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong maliitin ito. Sa ibabaw, gummy candies ito. Pero sa totoo, immortal pill ito. Isang kagat lang. At makakamit mo ang immortalidad kagad. Naglakas loob siyang sabihin makamit ang immortalidad kagad. Talagang baliw na si Kailan. Tama. Isa lang siyang payaso. Si Kaylen ay kasing humorous pa rin gaya ng dat. CJ, dahil sinasabi mong immortal pill ito, kainin mo ito ngayon din, at makamit ang immortalidad kagad. Kung hindi mo magawa, ipapadala kita sa kabilang buhay ngayon. Sa totoo lang, isa na akong Supreme Immortal Physique. Ang pagkain nito ay wala nang magagawa sa akin. Ang daming dahilan. Sa huli, hindi mo lang mapatunayan. Sige, kung ganoon, hindi na ako magiging magalak. Mga gwardiya, lumpuhin siya. Tigil. Ikaw, Kasama ko si Kaylen. Sino ang maglakas loob na hawakan siya? Pinipilit ba akong maging Tepman ngayon? Pero masarap sa pakiramdam. Kailan, marunong ka lang bang magtago sa likod ng babae? Kung lalaki ka, lumapit ka rito. Sa tingin mo ba ay takot ako sa'yo? Malaki ang naitulong sa akin ni Serafina. Hindi ko hahayaang mapahiya siya. Huwag kang padalos-dalos. Ikaw, manahimik ka. Sige kung ganoon. Kayong lahat. Imposible ka. Nasiyahan ka na ba? Nakakahiya. Si Kaylen ay tila medyo iba na sa dati. Kailan, paano mo naglakas loob na hawakan ang babaeng gusto ko? Lahat, ang mga naririto ngayon, ay pawang mga kilalang tao, ng lungsod ng Atheria. At itong si Kailen, itong kaawa-awang munting nilalang, ay sinusubukang lokohin tayo ng isang supot ng gummy candies. Kung hindi natin siya bibigyan ng matinding leksyon, paano tayo makakabawi ng dangal? Tama, ganoon nga. Oo, huwag niyo siyang paalisin. Sino ang nagsabing niloloko ko kayo? Ang immortal pill na ito ay walang silbi sa akin. Ngunit hindi ibig sabihin ay walang silbi ito sa iba. May gusto bang sumubok dito? Hahaha, mukhang walang nangangahas sumubok ng iyong walang kwentang immortal pill. Ako. Yun kayong mga kaawa-awang munting nilalang. Binata. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Lucky. Naniniwala akong isa kang immortal. Mabuti. Kung gayon, igagawad ko sa iyo ang tadhana ng langit. Teka. Dahil sa tiwala ka sa sarili mo. Paano kung magpustahan tayo? Ano sa tingin mo? Paano tayo magpupustahan? Pustahan tayo na pagkatapos niya. Kainin ang immortal pill mo kung kaya niyang tanggapin ang suntok ko. Kung hindi niya kaya, nasa awa ka namin. Serafina, huwag kang makialam. At kung kaya niya? Hahaha. Kung kaya niya, kung gayon sa harap ng lahat, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Ano sa tingin mo? Mabuti. Tinatanggap ko ang pustahang ito. Hahaha. Patay ka. Ang aking master ay isa sa 4 na warlord ng ang Azure Dragon Warlord. Kahit na hindi perpekto ang aking kakayahan. Ang ika-4 na antas ng martial path. Siya ay talagang isang henyo sa martial arts. Si Alaric yan, syempre. Ang master ni Alaric ay ang Azure Dragon Warlord. Ito ay talagang napakagaling. Ikaw na bata, sa tingin mo ba ay mapapangasawa mo ang aking anak? Managinip ka. Ano ito? Ito ang Chaos Origin Pill na aking pinino. Sa maikling panahon, kaya nitong gawing. Napakalakas ng gagamit. Mamaya, palihim mo itong ipainom kay Luck. Huwag kang mag-alala, Serafina. Kaya kung manalo kahit wala ito.
Teka. Ang kapangyarihan ng Immortal Pill na ito ay napakalakas. Hindi ito kayang hawakan ng iyong katawan. Sapat na ito. Heto. Nagpapanggap na totoo. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa basurang yan mamaya. Immortal. Wala. Walang pakiramdam. Lenan. Imposible ito. Kailan? Hindi ka pa ba tapos sa iyong mga panlilinla? Ngayon, ako naman. Kamao ng pagmamataas ng Azure Dragon. Naiintindihan ko. Lucky, bilasan mo, bigkasan mo ang incantation. Munting puting kuneho, puti na parang niebe. Ang hangal na yan ay talagang naniwala kay Kellen. Baliw na ba siya? Panoorin mo lang, mamatay siya o mapipilayan. Si Alaric ay talagang napatalsik. Nanaginip ba ako? Paano ito nangyari? Wala akong nararamdamang sakit. Teka. Wala na rin ang aking utal. Immortal, ang galing mo. Si Lucky ay may mortal na katawan, hindi niya kayang sipsipin ang kapangyarihan ng Immortal Pill ng sabay-sabay. Sa pamamagitan lamang ng Celestial Incantation, na itinuro ko sa kanya ay mabilis niya itong masisipsip. Bakit kumakanta lang si Lucky? Ng pambatang kanta. Hindi yan pambatang kanta. Ito ay isang Celestial Incantation. Talaga. Lahat ito ay dahil sa mga lintik na patakaran ng Heavenly Daw. Ang aking Celestial Incantation, ng bigkasan ko, ay naging pambatang kanta. Pagbalik ko, tiyak na, gugutumin ko ang bagay na yan, ng ilang kainan. Alaric, ayos ka lang ba? Nagpabaya lang ako kanina. Isang hamak na security guard lang. Sa susunod kong suntok, kukunin ko ang walang kwenta niyang buhay. Sa wakas ay ipapakita na ni Alaric ang kanyang tunay na lakas. Hindi ako naniniwala na kayang tiisin ng maliit na security guard na ito. Ang kamao ng pagmamataas ng Azure Dragon. Munting puting kuneho, puti na parang niebe. Pagbati, Panginoong Valerius. Bumangon. Pinatawag ko kayong lahat sa lungsod ng Atheria. Para sa isang bagay na napakahalaga sa lahat, ang Heavenly Daw ay nawala. Ano? Nawala ang Heavenly Daw. Ito, paano nangyari yon? Hindi nakapagtataka na ang aking cultivation ay hindi umunlad kamakailan. Walang dapat ipanika lahat. Alam ito ng Argent Spire Sect. At nasubaybayan namin ang kapangyarihan ng Heavenly Daw sa lungsod kung saan ito huling lumitaw. Lungsod ng Atheria. Susunod, dapat ninyong agad na gamitin ang lahat ng inyong mapagkukunan upang maghanap. Huwag palampasin ang anumang pahiwati. Huwag kang mag-alala, Panginoong Valerius. Mayroon akong apprentice na ang pamilya ay may impluensya sa lungsod ng Atheria. Naniniwala akong makakatulong siya. Lahat, ang kaligtasan ng ating kaharian ay nakasalalay sa atin. Hindi ka namin bibigyan, Panginoong Valerius. Master, Ha. Ito ay isang mahiwagang artifact na espesyal kong ginawa para sa'yo. Maaari nitong matukoy ang kapangyarihan ng Heavenly Daw. Espesyal kong ginamit ang Heaven and Earth Teleportation Array upang dalhin ito rito, upang tulungan ka. salamat, Master. Mabuti. May tao. Opo, aking Panginoon. Ano ang nasa hilagang silangan? Nagulat, Panginoong Valerius. Sa hilagang silangan ay dapat ang Thorn Estate. Kaya dito huling naglaho ang kapangyarihan ng Heavenly Daw. Ang maliit na bagay na iyon ng Master ng Dragon Hall, perpekto. Kakaiba. Mukhang wala namang anumang espesyal dito. Heavenly Daw? Ako ang Heavenly Daw. Ano ang ginagawa mo? Maging mabait ka. Wala akong oras makipaglaro sa iyo ngayon. Ayoko ng sausage. Hindi ako aso. Ako ang Heavenly Daw. Sinabi ng aming master na bantayan namin ang Heavenly Daw. Gusto talagang tumakas ng lalaking ito. Pagkatapos saktan ng aming Panginoon, akala niya makakatakas lang siya. Hindi ganoon kadali. Kunin natin siya, mga kasama. Ipakita sa matandang pasaway na ito kung ano ang totoo. Wala talagang pahiwati. Mukhang kailangan nating hanapin ang taong nasa patsyo na ito at tanungin ang sitwasyon.
Sabihin mo sa akin, sino ang nakatira sa patio na ito? Siya ang pangalawang anak ng pamilya Vance, si Kellen Vance. Nasaan na siya ngayon? Kasalukuyan siyang patungo sa dakilang paligsahan sa pag-aasawa ng pamilya Lowell. Kailan, Vance? Natalo na naman si Alaric. Totoo kaya ang lahat ng sinabi ni Kaylen? Ginoong Thorne. Paano ka natalo sa security guard na iyon? Magulong spiritual na enerhiya, baligtad na daloy ng chi at dugo. Alaric, tila hindi pa perpekto ang iyo, kamao ng pagmamataas ng Azure Dragon. Kung ipipilit mo pa itong gamitin, baka mapilayan ka. Kaya pala, problema pala ni Alaric. Alam ko na, ang gummy candy na iyon, paano magiging immortal pill? Kailan? Sinuwerte ka lang ngayon. Magkakaalaman tayo. Ngayon ay isang dakilang paligsahan sa pag-aasawa lamang. Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo sa kamay ng dilat. Teka. Alaric. May nakalimutan ka ba? Ano yon? Dahil natalo ka. Ayon sa pastahan natin kanina. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad. Sa akin sa harap ng lahat. Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad sa'yo. Haha. Kailan? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na sabihin niya? Nakalimutan mo na ba ang iyong pagkatao? Mukhang ayaw mong tuparin ang pastahan. Lucky. Opo, Gino. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Dahil ayaw mong gawin ito ng may dignidad, may ipapagawa ako para pilitin ka. Lucky. Tigil. Ginang. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pamilya Thorne ay makapangyarihan sa lungsod ng Aferia, at hindi natin sila maaaring saktan. Kung si Alaric ay mapapahiya rito, baka magtanim siya ng sama ng loob sa aking pamilya Lowell. Kaelen, ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Si Alaric ay kapatid mo pa rin. Pinapahiya mo siya ng ganito. Nagpapakita ng kawalang galang sa mga nakatatanda. Sa ganito mong pag-ugali, gusto mo pa ring pakasalan ang anak kong si Serafina. Kung magtagumpay ka, matatapos ka lang sa pagyurak sa akin, hindi ba? Ang isang matandang lalaki ay napakapiko. Tama. Ang pastahan kanina ay biro lang. Seryoso niya itong kinuha, talagang piken siya. Ikaw. Kinakampihan mo siya. Ikaw. Tama na, Kaelen. Kalimutan mo na ang paghingi ng tawad at pagluhod. Hayaan mo na lang umalis si Alaric. Isang klasikong kaso ng double standards. Kung natalo si Kaylen ngayon, sasabihin mo pa rin ba ito? Ang lahat ng usapang ito tungkol sa nakatatandang kapatid na parang ama o pagmamalaki ng lalaki ay pawang mga dahilan lamang. Minamaliit mo lang si Kaylen. Serafina, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kalokohan. Bawat salitang sinabi ko ay totoo. Ang pustahang ito ay hindi patas mula pa sa simula. Kung natalo si Kaylen ngayon at napunta sa kamay ni Alaric, sa tingin mo ba ay magkakaroon pa siya ng paraan palabas? At ngayon ay nagpapanggap kang matuwid. Wala kang kahihiyan. Alaric, kasama ako rito ngayon. Gusto mo man o hindi, luluhod ka. Kaylen, ngayon muli akong isinilang, hindi ko nahahayaan na magdusa ka ng kawalang katarungan. Tama na. Serafina, wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Basta naiintindihan mo ako. Kailan, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Kailan, hindi magtatagal ang kayabangan mo. Ang aking master, ang Azure Dragon Warlord, ay darating anumang oras. Darating na ang Azure Dragon Warlord. Sa suporta ng Azure Dragon Warlord, paano niya nagawang saktan si Alaric? Mabuti na lang at kumampi ako kay Alaric kanina. Kung hindi, kapag dumating ang Azure Dragon Warlord, malalagay sa malaking gulo ang pamilya Lowell ko. Kaya ano kung dumating ang Azure Dragon Warlord? Kaya ano, ang aking master, ang Azure Dragon Warlord, ay isa sa 4 na warlord ng Dragon Hall. Mayroon siyang napakalaking kapangyarihan. Ang kanyang cultivation ay umaabot sa langit. Sa isang espada, kaya niyang lupigin ang 3,000 milya. Siya lang ay katumbas ng 1,000,000 sundalo. Nandito siya, maglalakas loob ka pa ring paluhurin ako at humingi ng tawad. Sa tingin ko, ang dapat lumuhad at humingi ng tawad ay ikaw. Kaelen, kung mayroon kang kahit kaunting pag-iisip, mas mabuting sundin mo ang sinasabi ni Ginoong Thorne. Baka, magpakita ng awa si Ginoong Thorne at iligtas ang kaawa-awa mong. Kung hindi, kapag dumating ang Azure Dragon Warlord, ang naghihintay sa iyo ay upang maging abo at alabo. Ang sinasabi mo ay may katuturan nga.
Kung gayon, bakit hindi ka magmadali at lumuhod upang humingi ng tawad? Ka-Ellen. Humungi ka na ng tawad. Sayang. Hindi ako ang tipo na basta nalang itutulak, Lucky. Oh, sa impyerno ka. Ikaw na kaawa-awang munting nilalang. Ikaw na walang kwentang hama. Paano mo nagawang saktan? Sinaktan kita, kaya sa tingin mo kailangan ko ng espesyal na okasyon para saktan ka. Ano ba yan? Munting puting kuneho, puti na parang niebe. Dalawang tainga na nakatayo ng mataas. Mahilig kumain ng carrots at buto. Tumatalon at lumulukso, napakabilis. Tumatalon at lumulukso, napakabilis. Haha. Mayroon, tulungan niyo ako. Oh, bakit kayo nakatayo lang dyan? Bilisan nyo at iligtas si Ginoong Thorn. Ginoong Thorn. Nagtiis ako ng 3 taon. Naghihintay lang ako sa pagkakataong ito. Hindi ko sinusubukang patunayan. Ako kagaling. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na ang mga security guard ay tao rin. Gusto ko silang patayin. Kunin niyo sila. Alaric. Pumasok ba sa isang tainga at lumabas sa kabila ang mga salita ko? Ikaw na kaawa-awang munting nilalang. Ano ang napakagaling? Sa gwapong iyon, bakit mo siya tinutulungan ng ganoon? Kung desperado ka sa lalaki, sana sinabi mo lang sa akin. Kukuha ako ng 100 ng lalaki ko para pasayahin ka. Para kay Kaelen, pinayo ko. Ni Serafina si Alaric. Seryoso na ito. Serafina, nawawala ka na ba sa katinuan? Si Alaric Thorn, yan. Paano mo siya nagawang saktan? Ginoong Thorn. Si Serafina, siguradong naloko lang siya ng basurang yan. Hindi mo pwede. Umalis ka. Serafina Lowell, naglakas loob kang saktan. Kapag dumating ang aking master, ang Azure Dragon Warlord, ipapako kita. At ipapanood kay Kaelen habang hinuhubaran ko ang iyong dangan. Hindi mo makukuha ang pagkakataong yan. Pigilan siya. Hahaha. Kaelen, darating na ang aking master anumang sandali. Kung maglakas loob kang saktan. Kahit ang Diyos mismo ay hindi ka may iligtas. Tandaan mo yan. Aking apprentice, master. Pinilayan niya ako. Kailangan mo akong ipaghiganti. Aking apprentice, ito ay isang grade 9 healing pill. Inumin mo agad. Sino ang naglakas loob na pilayan ng aking apprentice? Magpakita ka, gaya ng inaasahan sa Azure Dragon Warlord. Isang tingin pa lang. At halos hindi na ako makahinga. Tiyak na tapos na si Kaelen ngayon. Kaya ito pala ang Azure Dragon Warlord, ha? Mahusay siyang magpakitang gilas. Sa Dragon Hall, si Panginoong Valerius lang ang kapansin-pansin. Ang iba ay walang kwentang hamak lang. Kababangon ko lang, bagamat hindi pa pantay ang lakas ko sa Azure Dragon Warlord. Kung gagamitin ko ang aking mga lihim na teknik, baka kaya ko pa rin siyang labanan. Ang bangis pala ni Serafina, bakit hindi ko ito napansin dati? Aking Panginoon, lahat ng ito ay gawa ni Kaelen, ang kaawa-awang munting nilalang na iyan. Wala itong kinalaman sa aking anak. Si Serafina. Kaelen, pilayan mo ang sarili mo ngayon. At bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Hahaha, ang pula ka sa ilalim ng balon, ay naglakas loob na magsalita tungkol sa langit. Walang galang. Paano naglakas loob ang pasaway na ito na insultuhin ako? Mukhang matagal na akong hindi kumikilos. Kaya nakalimutan na ng mundo ang aking prestihyo. Hindi ka, karapat-dapat na labanan ako. Lucky, sige. Ako? Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng God tier technique, ginagarantiya kong sapat na ito, para harapin ang matandang yan. Talaga? Anong klaseng God Tier technique? Heto, ito yan. Isang immortal. Sigurado ka bang ito ay isang God Tier technique? Pag-aralan mo lang ito. Kapag na-master mo ito, wala kang magiging kalaban sa mundong ito. CJ, nagtiwala ako sa immortal. Nababaliw na naman si Kaelen. Hindi niya siguro iniisip na natalo si Alaric dahil sa kanyang gummy candies, di ba? Talo. Anong nangyari? You. Si Kaelen.
Kumuha siya ng gummy candy. Sinabing ito ay isang Supreme Immortal Pill. At pagkatapos kainin ng kanyang maliit na security guard, pinasukan niya si Alaric ng dugo. Hindi. Si Alaric mismo ang may problema sa kanyang cultivation. Ano ba talaga ang nangyari? Master, ako ito, ang iyong apprentice. Ang aking Azure Dragon Sprite Fist. Kulang ang aking pagsasanay at bumalik ito sa akin. Kaya, huwag kang mag-alala. Ilang taon ka nang wala sa tabi ko. Hindi mo kasalanan na ang iyong cultivation ay nagkamali. Kung gayon, si Kailan ang may problema, di ba? Tama. Kung hindi siya baliw, paano siya maglalakas loob na magsalita sa iyo ng ganyan? Sayang lang ang hini niya. Dahil ganoon, tatapusin ko na ang kanyang pagkakira. Mamatay ka. Hahaha. Kumusta kayong lahat? Ako si Lucky, ang inyong kaibigan. Isang security guard na nagsasanay sa loob ng 2.5 taon. Lucky. Mahilig akong kumanta, sumayaw, mag-rap, at maglaro ng basketball. Tugtugin ang musika. Punyeta! Anong klaseng dalaw ito? Naglalaman pala ito ng bakas ng tunay na kahulugan ng Great Dao. Azure Dragon Warlord. Talo. Ang Azure Dragon Warlord, natalo pala. Ang aking God tier technique, paano nangyari ito? Ang aking master ay isa sa 4 na warlords. Paano siya matatalo? Impossible. Ito ay talagang imposible. Baka. Itong magazine. Sino ang kinakausap mo ng ganyan kabilis? Hello, Butler. Agad binhin ang lahat ng Apex Magazine sa merkado. Ngayon, Bakit hindi ko naisip yun? lahat sila, anuman ang halaga, bilhin ang Apex Magazines. Bilhin ang lahat ng kaya mo. Ano? Ang isang Apex Magazine ay nagkakahalaga na ngayon ng mahigit 200 piso. Sinimulan ko ang Apex Magazine. Ngunit hindi lang ako kumita. Nauwi pa ako sa malaking utang. Boss, ang Apex Magazine ay nabebenta ng parang mainit na tinapay. Ang isang kopya ay ibinebenta muli sa 10,000 piso sa black market. Ano? Haha. Oh, langit. Oh, lupa. Sinong immortal na ninuno ang nagbigay sa akin ng napakalaking kayamanan na ito? Ang magazine ito ay tunay ng isang god tier technique. Serafina. Gusto mo ring matuto? Huwag kang mag-atubiling tingnan. Sino ang gustong makita yan? Alisin mo yan. Ha? Hindi mo gusto ang ganitong uri? Kung gayon bukas hahanapan kita ng ibang uri. Ikaw. Tumigil ka sa pagsasalita. Ang lintik na kailan na yan. Hindi ba kasing ganda ng mga babae sa magazine ang aking figura? Master, yung bagay na inilabas ni Kailan, God tier technique ba talaga yon? Isa lang siyang kaawa-awang munting nilalang na hindi man lang makabili ng pagkain. Paano siya nagkaroon ng ganoong technique na lumalaban sa langit? Sino ang nagsabi sa'yo na God tier technique iyon? Hindi. Pero, ngayon lang. Hangal. Ang tunay na makapangyarihang bagay ay hindi ang God tier technique. Azure Dragon Warlord. Ano bang maganda sa security guard na yan? Isa lang siyang hamak na probinsyano. Nagtataka rin ako. Ang security guard na yan ay tila hindi nag-cultivate. Ang ilang tao ay ipinanganak na may pambihirang talento. Kahit walang cultivation, kaya nilang magpakawala ng napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang natatanging pisikal na katawan. Ngayon lang, nang harapin ko siya, talagang naramdaman ko ang bakas na makapangyarihang tunay na kahulugan ng Great Dao. Higit pa rito, nagawa niyang matuto mula sa isang master, makapangyarihang technique mula sa isang third-rate na magazine. Kung hindi ako nagkakamali, taglay niya ang maalamat na pisikal na katawan mula sa mundo ng cultivation. Ang 9 Orifices Exquisite Physique. Ang kanyang katawan ay parang purong ginto, ang kanyang puso ay parang hindi pa napapakinis na jade, ang kanyang dugo ay parang mercury, ang kanyang utak ay parang tunaw na ginto. Talagang ang 9 Orifices Exquisite Physique, kaya pala nagawa niyang maunawaan ang ganoong makapangyarihang teknik mula sa isang simpleng magazine.
Kung gayon, ibig bang sabihin ay walang silbi ang magazine? Kung gayon, hindi ba't binili ko lang ito ng walang kabuluhan? Hoy, Butler! Agad na ibenta ang lahat ng magazine na binili ko. Oo, huwag magtira ng isa man. Ibenta ang mga ito kahit 1 sentimo bawat isa. Kasalanan lahat yan ng basurang Kaylen. Hoy, Butler! Ang batang ito, na naging 9 orifices exquisite physics sa pamamagitan ng aking immortal pill, hanggat nag-cultivate siya ng paunti-unti at hindi bumagsak sa gitna. Ang pag-akyat sa immortal realm ay tapos na ang usapan. Serafina, muntik ka nang maniwala na ang magazine na yan ay isang god tier technique. Siya ay isang hamak, walang kwenta. Maliit na security guard lang. Anong karapatan niya na magkaroon ng 9 orifices exquisite physique? Hindi ko iyan matatanggap. Ang ganyang katawan ay regalo mula sa langit. Lahat ay itinakda ng tadhana. Kahit hindi mo tanggapin, wala kang magagawa. Master, ano ang gagawin natin ngayon? Pinilayan niya ako. Huwag kang mag-alala. Ang isang natural na nabuong Daoist physique na hindi pa ganap na hinog ay hindi kalaban sa akin. Nagpabaya lang ako kanina. Sino ang mag-akala? Ang aking maginhawang master ay talagang mapagkakatiwalaan. Kapag naasikaso na natin ang maliit na security guard na ito, kailangan pa ring mamatay si Kaylen. Gusto mo pa ring lumaban? Hindi kami narito para lumaban. Batang kaibigan, gusto ko lang itanong, kung handa kang maging aking apprentice, maging apprentice mo. Master, gusto mo siyang gawing apprentice, paano naman ang paghihiganti ko? Nagkamali ako. Ang maliit na security guard na ito ay sinaktan ka lang. Kung hahayaan mo siyang umalis, masisira ang iyong reputasyon. Kailangan ko pa rin ang pamilya Thorn upang masubaybayan ang mga pahiwatig sa nawalang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Hindi ko siya maaaring masyadong pilitin, hindi bale. Ang maliit na security guard na ito ay may pambihirang talento. Kung kukunin ko siya sa aking pangangalaga, ang aking sekta ay tiyak na mas lalakas. Sa hinaharap, sino pa ba ang makakaangkit? Sa posisyon ng Dragon Hall Master kundi ako. Pero, huwag kang mag-alala. Kapag kinuha ko ang maliit na security guard na ito bilang aking apprentice, si Kaylen at Serafina, ay sayo na upang gawin ang anumang gusto mo. Ang Azure Dragon Warlord ay talagang kinukuha ang security guard na ito bilang kanyang apprentice. Papayag kaya siya? Siyempre, ang Azure Dragon Warlord ay isa sa 4 na warlord ng Dragonhood. Hindi kalabisan sabihin na siya ay nakatataas sa lahat maliban sa isa. Ang maging apprentice niya ay parang agad na umakyat sa langit. Gaya ng inaasahan sa Azure Dragon Warlord. Napakatali. Kaylen, maghintay ka lang hanggang si Loki ay maging apprentice ni Azure Dragon Warlord. Tingnan natin kung sino ang maaasahan mo noon. Sigurado ka ba? Kaylen, alam na ng lahat ngayon na isa kang manloloko. Kung ikukumpara sa Azure Dragon Warlord, wala kang kwenta kundi isang insekto. Hindi mo pa rin iniisip. Nakakampi pa rin sa iyo si Loki, di ba? Sa isang immortal na tulad ko, Hindi ito mahalaga. Ayaw kong pilitin ng sino man. Kung paano ka pipili, sundin mo ang iyong puso. CJ, batang kaibigan, kung handa kang maging aking apprentice, lahat ng yaman ng Dragon Hall ay mapipili. Maaari kitang i-promote bilang Deputy Envoy ng Dragon Hall, isang posisyon na pangalawa lamang sa Hallmaster, at sa 4 na Warlord. Alaric, siya ang magiging bago kong apprentice. Ang aking pamilya Thorne ay handang mag-alok ng 100 milyong piso na cash, 2 luxury yacht, isang private island estate, bilang regalo sa pagtanggap ng aking master ng isang apprentice. Napakahusay. Batang kaibigan, dapat malinaw na sa iyo ang pagpipilian. CJ, gaya ng inaasahan, ang munting security guard na ito ay kumampi pa rin sa Azure Dragon Warlord. Naiintindihan naman. Dahil sino mang normal na tao ay pipiliin iyon. Binabati kita, aking Panginoon, sa pagkuha ng ganoong talentadong apprentice. Binabati kita, Master, sa pagkuha ng ganoong talentadong apprentice. Mabuti, napakabuti. Hahaha. Kaylen, ayos lang. Nandito ako. Wala ito, Serafina. Walang dapat pagsisihan. Pero si Locke, Si Loki ay nanatili sa tabi ko noong kailangan ko siya. Karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Ang karma sa pagitan namin ay naayos na. At wala na akong ugnayan sa kanya kung ano ang mangyayari pagkatapos. Iyon ang sarili niyang pagpili. ang matalo ng may dignidad, ang manalo ng may kawalang interes. Ganoong pagtitimpi, ito pa rin ba ang Kaylen Vance na kilala ko? Ngayon ang munting security guard ay atin na. Wala nang maaasahan si Kaylen. Serafina, ayaw mong si Kaylen ay bugbugin hanggang mamatay, hindi ba? Basta ikaw ngayong gabi. Teka. Hindi pa ako tapos magsalita. Gusto mong maging apprentice mo ako? CJ, pero may kondisyon ako. Huwag kang magbanggit ng isang kondisyon lang. Kahit marami ka pang kondisyon, papayag ako. Kung gayon, Azure Dragon Warlord.
Pakipatay si Alaric Thorn. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang kondisyon ko ay si Alaric Thorn. Gusto niyang patayin si Ginoong Thorn. Ang munting security guard na ito ay baliw ba? Ang bastardong si Alaric Thorn ay laging pinupuntirya ang immortal. Kung hindi ko siya papatayin, paano ko susuklian ang kabutihan ng immortal? Si Kaelen ay basura lang at sinungaling. Bakit mo pa rin siya pinaniniwalaan? Hindi ko siya pinaniniwalaan. Ikaw ang pinaniniwalaan ko, bobong babae. Ikaw, Hindi, pumili ng iba. Sinabi mong pangalanan ko ang anumang kondisyon na gusto ko, at ngayon sasabihin mong hindi. At tinatawag mo ang sarili mong Azure Dragon Warlord. Bah, kahit isang 3 taong gulang sa akin na yon, ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sayo. Ikaw na walang hiyang matanda, na. Master, niloloko ka niya. Kawili-wili. Sa lahat ng taon ng aking kasikatan, ito ang unang pagkakataon na may naglakas loob na lokohin ako. Bata, mukhang pagod ka ng mabuhay. Sino ang sinusubukan mong takutin? Hindi ako natatakot sa'yo. Immortal. Palaging sinasabi ng nanay ko na suklian ang kabutihan. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito ngayon. Mula ngayon, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Mabuti. Ibibigay ko sa iyo ang isa pang tadhana ng langit. Pinagpala ako ng mga Diyos upang ikasal para sa kawalang hanggan. Ganap kong tinunaw ang golden core sa loob mo. Mula ngayon, ang iyong landas sa cultivation ay magiging maayos. Salamat, Immortal. Tama na. Ikaw na matandang ulol. Ikaw, inambus mo ako, mula sa likod. Isang murang tirayan. Bilang isa sa 4 na warlord ng Dragon Hall. Gumagamit ka ng ganyang kasuklam-suklam na paraan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mundo? Nililinis ko ang mundo mula sa isang banta. Ang batang ito, bagaman may talento, ay lubos na hangal. Nilalaro siya ng panlilinlang ng charlatan. Pinaikot-ikot. Kung patuloy siyang lalaki, magdadala lang siya ng kapahamakan. Mas mabuting alisin siya ng maaga. Gumagamit ka ng isang gawa-gawang akusasyon para magpasya sa kapalaran ng isang tao. Tama. Bilang isa sa 4 na warlord ng Dragon Hall, mayroon akong kapangyarihan na yon. Ngayon, ikaw at ang maliit na security guard na ito ay parehong mamamatay. Kaelen, gaano man katalino ang iyong mga trick, wala ang mga ito sa harap ng tunay na kapangyarihan. Ngayon, wala kang paraan palabas. Anong Azure Dragon Warlord? Ngayon, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Ang suntok kong ito, na may 60 taon ng cultivation, kaya mo bang harangin? Hindi niya yan kayang harangin. Si Serafina ay isang henyo ng martial path hanggat hindi siya bumabagsak. Nakatakda siyang maging isang makapangyarihang figura. Bakit siya mamamatay para kay Kaelen? Ang basurang iyon? At isang araw pa lang silang magkakilala. Serafina, baliw ka na ba? Ito ang Azure Dragon Warlord. Bukod pa rito, ikaw at si Kaelen ay hindi pa opisyal na engaged. Bakit ka magpapakasakit ng ganyan para sa kanya? Ma, nagawa ko na ang aking desisyon sa harap ng lahat at hinding-hindi ko ito babaguhin. Si Kaelen at ako ay iisa. Nagbabahagi ng karangalan at kahihiyan. Oh, Serafina, ikaw. Kaelen, Azure Dragon Warlord. Ang aking anak. Bata pa siya at hindi pa nakakaala. Hindi mo ba kayang... Wala nang makakatulong sa sasabihin mo ngayon. Ang taong ito ay napakawalang hiya, kaya hindi ako magpipigil. Aking Panginoon, pakiusap, alisin siya. CJ, ngayon, gagawin ko kayong dalawa na nagtatagong magkasintahan. Ikaw na matandang bastard. Ikaw ang nararapat pamatay. Ikaw na bata. Naghahanap ka ng kamatayan. Grandian Soul Gathering Technique. Master, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Anong sandata ang ginamit mo? Para tumaas ng ganoon ang lakas mo sa maikling panahon? Hindi ka karapat dapat malaman. Grandian Soul Gathering Technique. Mukhang isang lihim na teknik ito na kumakalat sa 9 na langit na kaharian. Paano nalaman ni Serafina ang galaw na ito? Master, ano bang pakialam natin sa kung anong lihim na teknik yan? Lahat yan may limitasyon sa oras. Hanggat patagalin mo lang hanggang sa matapos ang oras. Kung gayon si Serafina, hindi na kailangan. Kahit gumamit pa siya ng lihim na teknik, may paraan ako para harapin siya. Ito ang isa sa 10 sikat na espada ng kaharian ng Veridia, ang 7-Star Dragon's Abyss Sword. Tama. 7-Star Dragon's Abyss Sword. Hindi ba't yan ang personal na espada ni Solus the Infinite, ang Diyos ng espada ng kaharian ng Veridia, mula pa noong 1,000 taon na ang nakalipas? Ayon sa alamat, ginamit ni Solus the Infinite ang espadang ito noon upang basagin ang kawalan at umakyat sa mas mataas na kaharian.
Hindi ako makapaniwala na iniwan pala ng Diyos ng espada. Ang espadang ito. Si Panginoong Valerius mismo ang nagbigay sa akin ng espadang ito. Bilang gantimpala sa aking maraming taon ng tapat na paglilingkod sa Dragon Hall. Serafina, ano ang gagamitin mo para harangin ito? Ha. Serafina, hindi ka ba magaling lumaban? Ano ang silbi ng pakikipaglaban mo? Kapag nasa labas ka ng mundo, kailangan mo ng kapangyarihan at koneksyon. Ang master ko ay sinusuportahan ng Dragon Hall. At madaling makapaglabas ng personal na espada ng Diyos ng Espada. Ano ang kayang ilabas ng basurang kailan na yan? Ang isang hamak na mahabang espada ay hindi man lang karapat-dapat sa aking pansin. Ang ganitong uri ng basura na itinapon sa harap namin ay hindi ko man lang pinapansin. Kailan? Ano ang kayang ilabas mo, isang basura? Paano mo nagawang insultuhin ang personal na espada ng Diyos ng Espada ng Lenya? Serafina, gamitin mo ito. Nakita ko ba ng tama? Kinuha ni Kaelen ang isang toilet plunger. Oo, baliw na naman si Kaylen. Isang toilet plunger. Kaelen, hinahayaan mo ba si Serafina na dalhin ang bagay na ito para makipaglaban sa 7-star Dragon's Ibis Sword ng aking master sa isang laban? Gusto mo ba siyang mamatay ng mas mabilis? Para lang sa palabas. Kaelen, sa tingin mo ba ito ay isang uri na away sa kalye? May hawak ka pang toilet plunger. Bakit hindi ka na lang kumuha ng ladrilyo? Ang reputasyon ng aking anak ay tuluyan ng sinira. Paano mo nalaman na may ladrilyo ako? Ngunit napakalaki ng kapangyarihan nito. Hindi ito angkop gamitin dito. Ikaw. Maaga o huli, papatayin mo ang aking anak. Ikaw nakaawa-awang munting nilalak. Kaylen, talaga bang kapakipakinabang ang bagay na ito? Siyempre, ang espadang ito ay pinangalan ng Heaven Slayer. Mula sa tubig ng kahinaan, Primordial Earth at Abyssal Fire, ang Sundering Wind at may 9 Heaven Star Core bilang katawan nito at ginawa sa loob ng mahigit 1,000 taon kaya nitong patayin ng langit at basagin ng lupa. Kaelen, siguro napakaraming nobela na ang nabasa mo. Hindi mo ba kayang paghiwalayin ang pantasya at realidad? Patayin ang langit at basagin ng lupa. Hindi mo pa rin iniisip na ikaw ay isang immortal, hindi ba? Hindi iniisip. Ako ay... Talagang walang pag-asa. Serafina, ito ba ang baliw, hangal, at bobong basura na pinili mo? Naniniwala ako sa kanya. Maligayang pagdating, aking Panginoon. Nasa loob ba si Kaelen? Naguulat, aking Panginoon, naroon siya. Napakabu... Bago nawala ang kapangyarihan ng Heavenly Dao, ang huling lugar na lumitaw ito ay ang tirahan ni Kaelen. Dapat alam niya ang ilang mahalagang impormasyon. Nasaan ang Azure Dragon Warlord? Anong nangyayari? Naguulat, aking Panginoon, sa dakilang paligsahan sa pag-aasawa na ito, pinili ni Serafina, si Kaylen bilang kanyang asawa. Si Alaric, na hindi matanggap ito, ay pinukaw siya, at malubhang nasugatan, at si Alaric ay disipulo ng Azure Dragon Warlord. Kaya, Ikaw na buhok. Isipin mong naniwala ka sa panlilinlang ng isang charlatan. Kung ganoon, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Serafina, patay ka na. Patayin! Tigil. Wala akong pakialam sa sinasabi ng Panginoon. Ang babaeng ito ay dapat o lubos akong mapapatya. Naku, inilabas pala ng Azure Dragon ang 7-star Dragon's Abyss Sword. Baka si Serafina ay... Basta, paano nangyari yon? Ano, isang toilet plunger ang nakabasag sa 7-star Dragon's Abyss Sword. Nanaginip yata ako. immortal ba talaga si Kaylen? Kung gayon, ang hawak niya ay isang immortal na artifact din. Napakalakas. Pero kahit anong tingin ko, hindi ito mukhang espada. May mali sa espadang ito. Ang espadang ito ay sumunod kay Solus the Infinite sa di mabilang na labanan. At ngayon ay nagkakawatak-watak na. Si Solus the Infinite ang gumamit ng kanyang dakilang kapangyarihan upang panatilihin ang anyo nito. Matapos basagin ni Solus the Infinite ang kawalan at umalis, unti-unting nawala ang kapangyarihang nanatili sa espada. Ngayon, ito ay isa lang, ganap na ordinaryong espadang baka. Kaya pala, Anong klaseng swerte mayroon si Kaylen? kaya hindi ko matalo si Serafina. Dahil sa sandata. Hindi dahil sa akin. Sino ang nagsabi sa iyong tumayo? Lumuhod ka. Aking Panginoon, maaari ko bang itanong kung ano ang aking pagkakamali? Ang iyong pagkakamali ay ang pagnanais mong patayin si Kaelen. Kung hindi ka pinigilan ni Serafina, at nagtagumpay ka sana, iyon ay isang hindi mapapatawad na krimen. Ang aking pagkakamali ay dahil kay Kaelen. Aking Panginoon, ang Kaelen na yon ay isa lamang, sinungaling na walang kwenta. Bakit mo siya pinahahalagahan ng ganoon? Opo, aking Panginoon, nagkakamali po ba kayo? Tama iyan. Ikaw ay isang traidor sa buong kaharian na ito. Bago nawala ang kapangyarihan ng Heavenly Dao, ang huling lugar na ito ay lumitaw, ay ang tirahan ni Kaelen.
dapat ay may alam siya, mahalagang impormasyon. Kung talagang mamatay si Kaelen, ikaw ay magiging traidor sa buong kaharian na ito. Paano ito posible? Paano naging ganoon kaganda ang swerte ni Kaelen? Dapat ay pinaalis ko na siya sa pamilya ko noon pa. Kaelen, ako si Silas Valerius, Panginoon ng Dragon Hall. Ang kapangyarihan ng Heavenly Dao ay tungkol sa kaligtasan ng mundo ng cultivation at ng mortal realm. Kailangan ko ang iyong tulong. Kung may alam ka na anumang pahiwatig tungkol sa pagkawala ng kapangyarihan ng Heavenly, pakisabi agad sa akin. Alam ko. Talaga? Bakit ko sasabihin sa'yo? Serafina, si Kaelen ay nakasakit sa Azure Dragon Warlord at Alaric. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na makipag-ugnayan kay Panginoong Valerius. Dapat mo siyang kumbinsihin. Si Kaelen ay maaaring makasakit sa sino mang gusto niya. Suportahan ko siya. Naku, kayong dalawa. Pareho ninyo akong pinapahirapan. Nang husto, Paano ka naglakas loob? Binibigyan ka ni Panginoong Valerius ng karangalan. Nakausapin ka. Paano ka naglakas loob na tumanggi? Sa tingin ko ay sawa ka na sa... manahimik. Kaelen, ang Heavenly Dao ay pinakamahalaga. Hinihiling ko sa iyo. Para sa kaligtasan ng lahat ng nilalang, pakiusap, isaalang-alang mo ito. Lahat ng nilalang, nang ako ay nagugutom. Sa pamilya Thorn, nasaan sila? Nang ako ay binubuli, at hinuhusgahan, nasaan sila? At ngayon lang, nang si Alaric, at ang Azure Dragon Warlord, ay nagtangkang patayin ako, nasaan sila? Huwag mo akong subukang immoral blackmail, hindi ako madaling maloko. Ang tanging pinapahalagahan ko ay ang mahal ko. Kaelen. Marami kang pinagdaanan nitong mga taon. CJ. Kung gayon, ano ang kailangan para ibunyag mo ang mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng kapangyarihan ng Heavenly Dao? Simple lang. Ang dalawang yon ay binyuli ang aking asawa. Sigurado ka? Sigurado ako. CJ. Sumasang-ayon ako. Aking Panginoon, sinusubukan ka ni Kaelen na iligaw. Hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Panginoong Valerius, siya ay isang walang kwenta. Kaawa-awang munting nilalang. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ang Heavenly Dao ay pinakamahalaga. Wala akong ibang pagpipilian. Hindi sapat? Kaelen, gusto mo bang labanan ako hanggang kamatayan? Hindi ba't ito ang ating tadhana? Kaelen, hindi ka ba natatakot sa parusa ng aking ama? Pinunit niya. Ano? Paumanhin. Ulap na ako ngayon. Ikaw, Mga gwardya, sa iyong utos, ipaalam sa pamilya Thorne na alisin kay Alaric Thorne ang kanyang titulo ng Batang Master. Bukod pa rito, sa aking pangalan bilang Panginoon ng Hall, idinedeklara ko na ang Azure Dragon Warlord ay kumilos ng walang ina at inabuso ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang titulo ay binawi na. ano? Aking Panginoon, pakiusap, pag-isipan niyo po uli. Bagamat nagkamali ang Azure Dragon Warlord, siya. Tama na ang usapan. Nagawa ko na ang desisyon ko. HMPH, Azure Dragon Warlord. Gusto mong magyabang. Ano ang pakiramdam? Nasupalan ka rin? Ang kahihiyang ito ngayon. Tiyak na babayaran ko ito balang araw. Kaelen, maaari kang maging mayabang sa isang sandali, ngunit hindi magpakailanman. Tingnan natin. Kaelen, natupad ko na ang lahat ng kahilingan. Ngayon, sabihin mo na. Kung maglakas loob kang lokohin kami, mamamatay ka ng miserable. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ako nakakaalam kung bakit nawala ang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Kundi alam ko rin kung nasaan ito ngayon. Talaga? Sumunod lang kayo sa akin. Kaelen, hindi ba ito ang Thorn Estate? Ililibre mo ba kami ng inumin at piging ngayong gabi? Hoy! Bago nawala ang kapangyarihan ng Heavenly Dao, ito ang huling lugar kung saan ito lumitak. Ha? Alam niya talaga. Nasaan ang Heavenly Dao? Master, ang Heavenly Dao na yan ay sinubukang tumakas kanina. Binugbog namin ito ng husto. At ngayon ay nagtatampo ito sa kulungan ng aso. Magaling. Kaelen, bakit ka naglalaro ng mga alagang hayop ngayon? Nasaan ang pahiwatig tungkol sa pagkawala ng Heavenly Dao? Nako, sige na nga. Narito. Ito ang tinatawag mong Heavenly Dao. Inaakala mo ba kaming mga hangal? Ito ay malinaw na isang karaniwang aso.
Bakit ka nakatingin ng masama? Maniniwala ka man o hindi, gagawin kitang hapunan ngayong gabi. Tandaan mo ito, walang tisyo kapag nagbanyo ka, at huwag kang makakuha ng straight kapag naglalaro ka ng baraha. Sige na, sige na, sige na, tumahimik na kayo. Ganito kasi. Ang Heavenly daw, inakala akong masyadong makapangyarihan, at gusto akong paalisin sa kahariang ito, kaya, nilabanan ko ang Heavenly daw, natalo ito, kaya sinelyuhan ko ito ng ganito. Teka, linawin ko lang. Sinasabi mo na inakala ng Heavenly Dao na masyado kang makapangyarihan at gusto kang paalisin. Oo, Tapos nilabanan mo ang Heavenly Dao oo, at hindi ka kayang talunin ng Heavenly Dao. Kaya sinelyuhan mo ito sa isang karaniwang aso. oo, eksakto yan. Aking Panginoon, niloloko ka niya. Hindi ka naniniwala sa akin? Kung naniwala ako sa iyo, isa akong hangal. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang kapangyarihan ng Heavenly Dao, ang nawawalang mga pahiwatig. Aking Panginoon, kaka-check ko lang sa surveillance sa paligid ng Thorn Estate at wala akong nakitang kakaiba. Higit pa rito, ipinapakita ng surveillance na ang batang ito ay naglalaro lang ng alaga. Naniniwala ako na wala siyang ideya tungkol sa kapangyarihan ng Heavenly Dao o sa nawawalang mga pahiwati. Simpleng surveillance. Paano nito makukuha ang labanan sa pagitan ko at ng Heavenly daw? Niloloko ka niya, aking Panginoon, mangyaring magbigay ng utos at hayaan akong patayin ang hamak na ito. Sumasang-ayon ako, bawat segundo ngayon ay mahalaga para sa atin at ang taong ito, para sa kanyang sariling makasariling hangarin, ay nilalaro tayo, talagang kasuklam-suklam. Higit pa rito, gusto pa niyang paalisin ang Azure Dragon Warlord mula sa Dragon Hall. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa Azure Dragon Warlord na walang ingat na pag-ugali kahit walang iyong panghihimaso, matindi ko siyang parurusahan. Ngunit naglakas loob kang gamitin ang usapin ng Heavenly Dao upang lokohin ako. Sa tingin ko ay naghahanap ka lang ng kamatayan. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong magagawa. Silas, may problema sa Demon Suppressing Pagoda. Bumalik ka agad sa Argent Spire Sect. Ano? Kaelen, swerte ka ngayon. Aayusin natin ito sa ibang pagkakataon. Tara na. Ikaw ang swerte. Kung bumagsak lang ang espadang iyon kanina, hindi ko na kailangan pang kumilos. Si Silas ay magiging abo at alabok sa aking banal na protektibong liwanag. Hoy, Serafina, Kaylen, nakaimpake ka na ba? bakit ako mag-iimpake? Titira ka ba sa akin? Dahil engaged na tayo, syempre dapat tayong magsama. Sige, papunta na ako. Ang aking kahangahangang pagsasama. Narito na ako. Tara na. Hindi basag ang life tablet ni Serafina. Mukhang buhay pa siya. Mukhang kailangan kong pumunta mismo. Master, anong problema sa Demon Suppressing Pagoda? Dahil sa pagkawala ng kapangyarihan ng Heavenly Dao, pamina ang selyo sa Demon Suppressing Pagoda. Ang mga demonyong nakaselyo sa loob ay gumagalaw. Sinusubukang kumawala. Ang mga nakaselyo sa loob ng Demon Suppressing Pagoda ay mga dakilang demonyo na nagdulot ng kapahamakan. Kung masira nila ang selyo, magdudulot ito ng lubos na pagkawasak. Hindi, sinisira ng mga demonyo ang selyo. Pigilan sila. Ha. Kami, ang Three Demon Brothers, ay sa wakas ay nakikita muli ang liwanag ng araw. Kuya, ang tagal na mula nang matikman ko. Ang lasa ng sariwang dugo. Perpekto, mayroon tayong biktima dito mismo. Paano kung... Akin ang babaeng yan. Ang kanyang laman at dugo ay tiyak na masarap. Ikatlong kapatid. Huwag kang magmadali, hindi pa lubos na nakakabawi ang ating lakas. Kung lalaban tayo ngayon, baka hindi tayo manalo. At nararamdaman, tinatawag tayo ng Demon Lord. Tara na. Opo. Mga master, nakatakas ang tatlong kapatid na demon. Ano ang gagawin natin ngayon? Kakatakas lang ng tatlong kapatid na demonyo mula sa selyo. Hindi pa nakakabawi ang kanilang lakas. Dapat natin silang harapin agad, bago sila maghasik ng lagim sa mundo ng mga mortal. Silas. Ito ang kayamanan ng ating Argent Spire Sect, ang Argent Spire Sword. Sa tulong nito, ang pagharap sa mga hindi pa nakakabawi ng lakas, ang tatlong kapatid na demonyo, ay hindi dapat maging problema. Kailangan pa rin nating supulan ng Demon Silang Pagoda. Ang tatlong kapatid na demonyo ay nasa iyong mga Hindi ko bibigyan ang aking tatlong master. Panginoong Thorne. Si Ginoong Alaric Thorne ay nasa gulo. Hindi ba siya pumunta sa paligsahan sa pag-aasawa ng pamilya Lowell? Tatay. Sinaktan ako ni Kaelen. Alaric,
Ano ba talaga ang nangyari? Tatay, ang bastos na Kailan na yon. Pinilayan niya ako. Dapat mo akong ipaghiganti. Panginoong Thorne, kasuklam-suklam si Kailan. Una niyang ginamit ang panlilinlang ng charlatan para akitin si Serafina. Pagkatapos ay inambus si Alaric nang hindi siya handa. Orihinal kong gustong maghiganti sa kanya. Ngunit pagkatapos, nakisama si Kailan kay ang kaawa-awang silas na yon. Hindi lang ako nabigo na maghiganti, kundi pinatalsik din ako sa Dragon Hall. Hampas lupa, hindi ko sana pinanatili ang kaawa-awang nilalang na yon. Panginoong Thorne, ano ang ibig mong sabihin dyan? Tatay, sinasabi mo bang si Kailan ay hindi miyembro ng pamilya Thorne? Tama, noon nakita kong medyo kaakit-akit ang ina ni Kailan, kaya humanap ako ng paraan para panatilihin siya. Sino ang mag-aakala na buntis na pala siya? Hindi ako ang pinuno ng pamilya noon at para sa aking reputasyon, pinanatili ko siya. Sino ang mag-aakala na hahantong ito sa ganitong sakuna ngayon? Ano ang gagawin natin ngayon? Si Kailan ay nakisama na kay Serafina at Silas. Huwag kang mag-alala. Kalimutan mo na si Serafina. Kahit si Silas, sa kalagayan niya ngayon, ay wala lang sa aking paningin. Alaric? Ngayon sasabihin ko sa iyo ang isang malaking sikreto. Anong sikreto? Isang sikreto na magpapahintulot sa ating pamilya Thorne na umakyat sa tuktok. Panginoong Thorne, may paraan ka ba talaga para harapin si Silas? Ang isang Silas ay wala lang kundi isang langgam na madaling durugin. Panginoong Thorne, kung matutulungan mo talaga akong patayin si Silas, sumusumpa akong magiging lingkod ng pamilya Thorne. Kung babawiin ko ang aking salita, naway hatulan ako ng langit at lupa, huwag kang mag-alala. Kapag nakilala mo na ang taong iyon, malalaman mo. Pagbati, Panginoong Ignis. Binabati ka namin, Panginoong Ignis. Isang hamak na mortal. Ang nangahas na manaktik kay Panginoong Ignis, gusto niyang mamatay. Dapat ko bang durugin siya? Aking Panginoon, siya ay dating warlord ng Dragon Hall. Maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa iyong plano. Patawarin mo ang kanyang buhay. Aynan. Ang aking mga sugat ay ganap ng gumaling, at ang aking kapangyarihan ay lubos na lumakas. Salamat, Panginoong Ignis. Nakangako akong paglilingkuran ka sa apoy at tubig hanggang sa huling hininga ko. Nasa estado pa rin ako ng kaluluwa, at ang aking kapangyarihan ay hindi na tulad ng dati. Nahanap mo na ba ang pisikal na sisidlan na ipinahanap ko sa... Aking Panginoon, isang babaeng may pambihirang talento at kagandahan ay talagang bihira. Naghahanap ako ng buong lakas. Ngunit, Gusto ko lang ng resulta. Ayoko ng mga dahilan. aking Panginoon, inaamin ko ang aking pagkakamali. Aking Panginoon, mayroon akong isang mahusay na kandidato na tiyak na masisiyahan ka. Ang perpektong pisikal na sisidlan na sinabi mo ay narito. Tunay nga, ang babaeng ito ay hindi lamang maganda, kundi siya rin ang nangungunang henyo ng lungsod ng Atheria. Tiyak na masisiyahan si Panginoong Ignis. Serafina, kung hindi kita makukuha, sisirain kita. Sige. At ang mga Panginoon, babalik na ako ngayon at hihintayin ang iyong magandang balita. Aking mga Panginoon, bago lang ako rito. At nais kong patunayan ang aking sarili. Sa harap ni Panginoong Ignis, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong ito? Medyo sabik ka. Sige. Salamat, aking Panginoon. Lene. Serafina. Nakalusot na ako ngayon. Ano ang gagamitin mo para labanan ako ngayon? Kailan? Katatapos ko lang linisin ang silid na ito. Maaari kang manatili rito ngayong gabi. Oo nga pala. Ang iyong mga alaga ay nasa bakuran na. Serafina, Ano ang ginagawa mo? nagtataka ako. Bakit mula pa sa simula? Ay ganoon ka nakadesidido sa akin. At ganoon mo ako pinagkakatiwalaan. Kailan, kung sasabihin ko sa iyo na matagal na kitang kilala sa aking mga panaginip, maniniwala ka ba sa akin? Oo. Dahil ganoon din ang nararamdaman ko. Puta, nakikipagrelasyon ka pa rin kahit malapit ka ng mama. Hintayin mo lang matapos ako sa'yo. Ngunit ang pasaway na Kailan na yon ay may hindi ka panipaniwalang swerte. Para makasiguro, pababagsakin ko muna siya gamit ang 7 poisons needles na ito. Ang pilak na karayom na ito, bakit parang pamilyar? Kailan, hindi ba ito masyadong mabilis para sa atin? Oh. Serafina, hindi ko sinasadya. Kanina lang, sa labas. Hindi mo na kailangang sabihin, naiintindihan ko. Ngunit Kailan, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting oras pa? Hindi pa ako handa sa isip. Oh. Serafina. Pakinggan mo ako. Kanina lang sa labas, talagang.
Mabuti na lang at dala ko ang panlunas. Kaelen, hindi ako naniniwala na magtatagal ang swerte mo. Gabi na. Dapat kang magpahinga. Aalis na ako. Serafina, Tapusin na natin ito ngayon. At huwag mo na akong hanapin muli. Serafina, dati kang isang Empress level na eksperto. Pagkatapos ng hindi mabilang na pagsubok, ang puso mo ay parang bakal. Paano ka nawalan ng kontrol sa pagkakita pa lang kay Kaylen? Nakakahiya. matamis ang lasa, hindi masama. Pero ano ang ibig niyang sabihin, huwag mo na akong hanapin muli? Sa lohikal na pag-iisip, ang mga babae ay laging sinasabi ang kabaligtaran ng kanilang ibig sabihin. Dapat ba akong pumunta agad sa kanya ngayon, o maghintay muna? Ang aking 7 bugs, 7 leaves, 7 flowers fluid, na kilala bilang ang pinakamabisang pampatulog sa mundo, ay walang kulay at amot, kaya nitong patulugin ang isang tao, sa loob ng isang buwan. Kaelen, hindi ako naniniwala na makakatakas ka sa pagkakataong ito. Hehe. Hayaan na. Hindi ko na iisipin. Pupuntahan ko na lang siya mamaya. Hindi ka pa rin sumusuko? Kung gayon, lalaruin kita ng maayos. May mga insekto na gumapang sa tasa. Hindi ko maiinom ang tubig na ito. Lintik. Boss, matagal nang nawala ang batang iyon at hindi pa bumabalik. Dapat ko ba siyang tingnan? HMM. Sige. Lanan. May aura ng demonyo. Mga kapatid, ang hangal na tinawag na Azure Dragon Warlord kanina, maaari nating palayain. Malinaw na gusto lang siyang paglaruan ng ating Panginoon. Ngunit ang isang ito, hindi natin siya maaaring palayain. Saan nanggaling ang maliit na bastard na ito? Lumayas ka. Anong klaseng maliit na bastard? Ang napakatigas. Yun sasabihin ko sa'yo. Gusto mong malaman ang aking tunay na anyo? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ang Black Tortoise, isang banal na hayop. Impossible, impossible. Sigurado akong nananaginip ako. Paano magkakaroon ang mortal na mundo ng nilalang na ganito ang kalibre? Impossible, impossible. Umalis ka. Paano ito nangyari? Anong klaseng sinumpa ang lugar ito? Para magkaroon ng dalawang banal na hayop na nagbabantay dito, hindi, kailangan kong mabilis na ipaalam kay Panginoong Ignis. Ito ay aura ng demonyo. Para ba sa akin ito? Hindi. Anong problema? Number 2. Banal. Banal na hayop, ang White Tiger at Black Tortoise. Nakita ko sila ng sarili kong mga mata. Lele, number 2. Walang banal na hayop. Sigurado akong nabighani ka ng sining ng ilusyon ng babaeng iyon. Ang White Tiger at Black Tortoise ay banal na hayop. Kung talagang nakatagpo mo sila, patay ka na ng walang bakas. Tama si number 3. Kung talagang may mga banal na hayop, hindi ba malalaman ni Panginoong Ignes? Ito. Siguro nagkamali ako. Malalaman natin kung sabay tayong pupunta. Matagal na tayong naantala. Sigurado akong naiinip na si Panginoong Ignes. Dapat nating mabilis na. Ibalik ang babaeng ito. Hinahanap mo ba ako? Paano ka naglakas loob? Alam mong ikaw ang aming target. Gayon pa man nagpakita ka. Nasaan ang mga banal na hayop? Hindi ba sila nagpakita? Lele, number 2, walang banal na hayop. Isang hamak na babaeng tao lang. Kaya ko siyang paamuin sa isang galaw lang. Serafina, nandyan ka ba? Serafina? Papasok na ako. Nasaan si Serafina? Aking Panginoon. Isang demonyong pasaway ang nakapasok kanina. Pinalayas ko siya. Mga demonyo. Baka. Ikaw. Nagawa mo akong saktan. Kaya ano kung nagawa ko? Kung nasa rurok ako ng aking kapangyarihan, ang pagpuksa sa mga tulad mo ay parang pagdurog lang ng langgam. Ikaw. Mabuti. Kung mas natatangi ang iyong talento, mas matutuwa ang Demon Lord. Sayang, ang lahat ng iyong pagpupunyagi ay walang saysay.
Pangalawa, pangatlo, buuin ang array. Opo. Kaylen, hindi na ako makakasama sa iyo. Kung may susunod na buhay, gusto ko pa ring maging asawa mo. 9 Origins Return to 1 Soul Combustion. Naasikaso na ba ang lahat? Para sa isang hamak na mortal na babae na tulad mo, na naitulak kaming tatlo sa ganito kalayo, maaari kang mamatay ng may pagmamalaki. Hindi pa rin gumana. Kaylen, patawad. Mamatay ka. Nang ahas kang saktan ng aking asawa? Siguro ay sawa ka na sa buhay. Akala ko pa naman ay isang mahalagang tao, hindi ko inaasahan, na isa lang palang walang kwentang talunan na walang kapangyarihan. Siya ang hinahanap ko. Umalis ka na ngayon, at baka maging maawin ako, para iligtas ang iyong kaawa-awang buhay. Iligtas ang buhay ko. Hahaha, matagal na rin simula nang may nang ahas, na magsalita sa akin ng ganyan. Sa totoo lang, nami-miss ko na. Isang mortal na tulad mo ay nang ahas na gamitin ang ako. Binigyan kita ng pagkakataon, pero sinayang mo. Kaya huwag mo akong sisihin sa mangyayari. 13 karayom ng tarangkahan ng multo. Teknik ng pagpukaw ng kaluluwa. Mabuti na lang at mayroon akong teknik ng pagpukaw ng kaluluwa para panatilihin akong malinaw ang pag-isip. Kailan, ang Azure Dragon Warlord ay bumalik. Hahaha. Kailan, Serafina. At ang aura ng The Three Demon Brothers. Bakit silang lahat ay nasa labas? Hahaha, Linden. Siguradong si Kailen at Serafina ang sumusubok tumakas. At pinigilan ng The Three Demon Brothers. Pupunta ako doon ngayon. Aking Panginoon, isang ulat mula sa ibaba. Isang labanan ang naganap malapit sa Lowell Estate. Mukhang may kaugnayan ito sa pagtakas mula sa Demon Suppressing Pagoda ng The Three Demon Brothers. Sa wakas ay natagpuan ko sila. White Tiger, Vermilion Bird, Black Tortoise, Sun din ang aking utos. Sumunod kayo sa akin upang puksain ang mga demonyo. Opo, aking Panginoon. Kapatid, ayos ka lang ba? Kahit ang tatlong matatandang lalaki mula sa Argent's Parsec ay hindi ka kayang talunin sa isang galaw, kapatid. Sino ba talaga siya? Senior. Kami ay mga tauhan ni Demon Lord Ignis. Hindi namin alam ang iyong presensya dito, at dumating nang hindi inimbitahan. Pakiusap, kapwa cultivator, para sa kapakanan ni Demon Lord Ignis. Iligtas mo kaming tatlong magkakapatid. Sinaktan mo ang aking asawa at sa tingin mo ay makakaalis ka? Sa tingin mo ba ay posible yon? Magpapakamatay ba kayo? O ako ang gagawa nito? Ang isang tao ay maaaring patayin, ngunit hindi pahiyain. Nagpaplano tayong lumaban hanggang kamatayan, ano? Kahit papaano ay may pagkalalaki ka. Takbo! Takbo! Takbo. Hoy, aking Panginoon, mali ang daan na tinatahak mo. Nandoon si Kailen. Umalis ka! Nakaharang ka. Kung hindi lang ako nasugatan ngayon, bubugbugin kita hanggang mamatay. Kailen, binaliwala mo ang daan patungo sa langit at pumasok sa impyerno. Ngayon, ang tatlong dakilang master ng Demon Lord ay narito na. Gaano ka man kaswerte, wala kang takas. Aking Panginoon, pakiusap ay patayin mo ang kontrabidang ito. Patayin ang puwet ko. Aking Panginoon, bakit mo ako sinasakta? Si Kailen ang kalaban. Sinasaktan kita. At gusto mo siyang patayin? Tingnan mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Ikaw na malaking hangal. Kung hindi dahil sa'yo, nakatakas na sana kami. Talagang karapat-dapat kang Senior. Senior, ang Azure Dragon na ito ay walang kinalaman sa aming tatlo. Gawin mo sa amin ang gusto mo. Ano? Aking Panginoon, nagkakamali po kayo. Si Kailen ay basura lang. Bakit niyo siya tinatawag na senior? Ano ang alam mo? Ang kapangyarihan ni Kaylen. Marahil ay katumbas ng sa Demon Lord. Hindi ko talaga alam kung paano ka. Ikaw na walang kwentang hamak, nakatakas sa kanya. Noon. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isang God tier technique. Kumuha siya ng gummy candy. At tinawag itong Immortal Pill. Ang espada na ito ay pinangalan ng Heaven Slayer. Si Kailen ba talaga? Ay isang immortal. Huwag mong sayangin ang iyong mga pagsisikap. Ngayon, isa lang ang iyong landas, kamatayan. Tumakbo kayo sa iba't ibang direksyon. Kung sino ang makakatakas, tumakas. Walang saysay na pagpupumilit. White Tiger. Ang daan na ito ay hinarangan. Black Tortoise. Nagkita ulit tayo, bata. B-boss? Sinabi ko sa iyo na mayroon pang mga banal na hayop. Tignan mo, may 4 pa. Huli na para maniwala ngayon, hindi. Bulag ako sa iyong kapangyarihan. Ang puso ko ay nalilito. Aking Panginoon, tignan niyo, mayroon pa ba pagkakataon? Tandaan mong maging mabuting tao sa iyong susunod na buhay. Ito ay isang lihim na teknik na nakakasira sa kaluluwa. Hindi. Ang kaluluwa ni Serafina ay nasira na. Para pagalingin ito, tanging Heavenly daw.
Hindi ka darating, hindi ba? Mukhang kailangan ng isama. Sa menu ang dog hotpot. Oh, bakit mo ba laging binabanggit ang dog hotpot? Nandito na ako, hindi ba? Bigyan mo ako ng 10 patak ng Essence Blood. Paumanhin sa abala. Naalala ko lang na may iniwan akong buto na kalahati pa lang ang nakakain. Ayaw mong gumaling, hindi ba? Ayaw mong gumaling, hindi ba? Sige, manatili kang aso. Hoy, 2 patak ng Essence Blood. 8 patak, 3 patak, wala nang iba, 5 patak. Dagdag pa ang 3 magaganda, babaeng aso. At dilat ang karne. Deal. Oh, huwag mo ako maliitin. Wala itong kinalaman sa mga babaeng aso o dilat ang karne. Hindi ko lang matiis na makita kayong dalawa, mag-asawa, na paghiwalayin ng kamatayan. Alam ko. Tara na. PFFT, walang hiya. Gagamitin mo ako tapos itatapon. Kaylen, bilisan mo at umalis. Hinahabol tayo ng mga demonyo. Ayos lang, Serafina. Naubos ko na ang 3 Demon Cultivator. Ano ang sinabi mo? Naubos mo sila. Siyempre, naglakas loob silang apihin ang aking asawa. Ang pagwasak lang sa kanilang mga kaluluwa ay madali pa nga. Ang The Three Demon Brothers ay dapat malapit lang. Maghanap ng maingat, huwag silang hayaang makatakas. Ano, hindi na naman. Seryoso ka ba? Hindi ba pwedeng magpahinga ang isang tao? Serafina, bumalik ka muna at magpahinga. Paalisin ko sila. Mukhang si Silas ang namuno sa pagtataboy sa mga demonyo. Sinabi lang iyon ni Kaylen para hindi mapahiya. Hindi ko pa rin siya dapat ilantad para hindi siya mapahiya. Sige, babalik na lang ako muna. Teka, hindi tama iyon. Paano ganap na gumaling ang aking mga sugat? Maaari kayang ang aking kaluluwa, matapos daliseyan ng tarangkahan ng reinkarnasyon, ay lalong lumakas. Nakakatuwang sorpresa yan. Huminto ka dyan. Saan ka pupunta? Pribadong ari-arian ito. Kaelen, anong ginagawa mo rito? Hindi ba ito ang ari-arian ng mga Lowells? Engaged na kami ni Serafina. Kaya natural lang na lumipat ako rito. Kaelen, ganoon ka ba kadesperado maging alaga? Hoy, anong klaseng pananalita yan? Tama na. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Mas mahalaga ang paghahanap sa The Three Demon Brothers. Naiintindihan. Sige na. Tigilan na ang kalokohan. Naubos ko na ang 3 piraso ng basura ng demonyo. Umuwi ka na at magpahinga. Hindi maganda sa'yo ang magpuyat. Kaelen, wala akong oras sa mga biro. Umalis ka agad o pagsisisihan mo yan. Sino ang nagbibiro? Tingnan mo mismo. May natitira pa bang demonic aura rito? Aking Panginoon, talagang nawala na ang demonic aura. Pinaghihinalaan kong, alam nilang dala mo, ang Argent Spire Sword, kaya sila umatras. Swerte ka ngayon, bata. Kung wala rito si Panginoong Valerius, patay ka na. Mukhang ganoon nga. Bumalik na muna tayo. Nakakainis talaga ang lalaking ito. Hindi. Ang Demon Suppressing Pagoda ay sa wakas ay kumalma nitong mga nakaraang araw. Ang ating pagsisikap ay hindi nasayang, hindi ganoon ka-simple. Ang mga demonyong nakakulong sa loob ng pagoda ay maaaring nagpaplano ng malaking hakbang. Kailangan pa rin nating maging mapagbantay. Haharapin natin ang anumang dumating hanggat kaya nating pigilan ng mga demonyong ito na sirain ang selyo. Ang kamatayan ay maliit na halaga lamang. Hindi mahalaga ang ating kamatayan. Nagtataka lang ako kung nahuli na ni Silas, ang The Three Demon Brothers. Siya na ngayon ang ating huling pag-asa. Ito ang mga bangkay ng The Three Demon Brothers. Hahaha, mukhang nagtagumpay si Silas. Silas, pumasok agad, at tingnan mo kung paano kita pupurihin, ang iyong master. Kaya ito ang Argent Spire Sect, ang banal na lupain ng mundo ng cultivation. Hindi naman ganoon kahanga-hanga. Kung ikukumpara sa aking Celestial Palace, malayo ang agwat. Sino ka, na naglakas loob na pumasok sa ang Argent Spire Sect? Hindi ito lugar para sa isang ordinaryong mortal na tulad mo. Umalis ka agad, huwag kang magmadali. Maaaring dinala siya ni Silas. Ang taong ito ay dapat mula sa ang Dragon Hall, na tumulong kay Silas sa pagpuksa sa The Three Demon Brothers. Kaya dinala siya ni Silas dito upang humingi ng gantimpala. Batang kaibigan, kapag dumating si Silas,
at kinumpirma ang iyong mga kontribusyon. Natural lang nagagantimpalaan ka namin ng naaayon. Ano ang sinasabi mo? Ako ang pumatay sa tatlong lalaking ito. Wala itong kinalaman kay Silas. Malamang ay tumatakbo pa rin siya, na parang langaw na walang ulo, hinahanap sila kung saan-saan. Makinig ka. Ginamit ko lang ang aking banal na mata para tingnan. Ang binatilyong ito ay walang cultivation. Batang kaibigan. Hindi ito lugar para sa iyong padalos-dalos na salita. Humingi ka ng tawad ngayon, at maaari kong ipagpanggap na hindi ko narinig. Para kay Silas. Tama, ako ang nagpatay sa tatlong iyon. Hoy, matandang lalaki sa likod. Tigilan mo ang palihim na pag-usisa sa aking pinagmulan. Sa iyong kapangyarihan, wala kang makikita. Pasaway. Hoy, huwag kang magmadali. Ang ating kaharian ng Veridia ay sumasaklaw sa malawak na lupain, at patuloy na lumilitaw ang mga talentadong individual. Marahil ay mayroong ilang makapangyarihang nakatagong sekta na hindi natin alam. Hayaan mong tanungin ko ang kanyang pinagmulan. Sige, batang kaibigan, ano ang pangalan mo? Sino ang iyong master? Sa anong pamilya ka nagmula? Ang pangalan ko ay Kaylen Vance at wala akong master. Tungkol naman sa aking pinagmulan, ako ang pangalawang anak ng pamilya Vance. Sa lungsod ng Ateria, kahit ayaw ko, ang pamilya Vance. Kaylen? Bakit pamilyar ang pangalang yan? Naalala ko na, siya ang charlatan na binanggit ni Silas. Ang nagsasabing isinara niya, ang heavenly daw sa isang aso. Siya ay isang kaawa-awang munting nilalang na walang anumang cultivation. Paano ka naglakas loob? May lakas ka ng loob na linlangin ng ating Argent Spire sect. Mukhang gusto mong mamatay. Anong nangyayari? Hindi, may mali sa pagoda ng Argent Spire. Dali, sumunod kayo sa akin para supulan ng demonyo. Sige. Langit, napakalakas na enerhiyang demonyo. Maaari kaya, ang libong taong gulang na demonyo sa ilalim ng Demon Suppressing Pagoda ay malapit nang makawala sa selyo nito ayon sa mga sinaunang tala upang selyuhan siya noon. Ang buong mundo ng cultivation ay kumilos. Naglunsad ng isang malaking digmaan sa paglipol ng demonyo. Sa huli, nagtagumpay lamang ito matapos mawala ang karamihan sa mga cultivator. Kung makatakas siya muli, tiyak na magiging isa na namang kalamidad. Kahit pa ikamatay ko ang aking matandang buhay, hindi ko siya hahayaang makalabas. Kayong dalawa, kailangan kong gamitin ang salamin ng Argent Spire na iniwan ng ating sinaunang ninuno. Dali, tulungan niyo ako. Salamin ng Argent Spire, sukulent. Gumagana, mga junior. Masyado kayong nagdiriwang ng maaga. Libong taon na akong nagpaplano. Paano naman ang isang simpleng salamin ng Argent Spire ang makakapigil sa akin? Haha. Libong taon akong sinupil. Nabali na ni Moros ang selyo. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala na tayong magagawa. Tila kamatayan na lang ang naghihintay sa atin. Napakaluwag. Ang buong lakas nating atake ay walang epekto. Napakalakas ni Moros, hindi makatarungan ng langit. Ang Argent Spire sect na minsang sumupil sa buong mundo ng cultivation ay ngayon nabawasan na lang sa inyong tatlong walang kwentang individual. Tunay na nakakadismaya. Sa tingin ko, wala nang dahilan para umiral pa ang Argent Spire sect. Moros, huwag mong isipin na sa pagwasak mo sa salamin ng sekta, walang makakapigil sa'yo. Ang mga masasamang kultista ay dapat lipulin ng lahat. Maaga o huli, may isang magsaselyo. Sa iyo muli, ang mundo ng cultivation ay humina. At sa loob ng libong taon na ako'y nakaselyo, nilinang ko ang undying demonic blood body art. Kahit pa muling isilang ang patriarka ng sekta, at lumaban muli sa isang digmaang pamatay demonyo, hindi sila magiging katapat ko. Kayong mga bata, ang una kong hakbang sa pamamahala sa mundo ay babalutan ng inyong dugo. Ang lugar na ito ay isang tunay na labirinto. Batang kaibigan, tumakbo ka. Dali-dali mong ipaalam kay Silas na nakatakas si Moros sa Demon Suppressing Pagoda. O, sinaunang demonyo. Ang iyong hitsura ay napaka-garbo, mortal. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na titigan ako? Dukitin mo agad ang iyong mga mata, at baka bigyan kita ng mabilis na kamatayan. Dapat ko talagang dukitin ang aking mga mata. Tutal, ang hitsura mo ay nakakasira ng paningin, hindi ko kayang tingnan. Naghahanap ka ng kamatayan. Naku, si Kaylen ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya matitiis ang malayo ang atake ni Moros?
Ay, tapos na. Ang simoy ng hangin na ito ay napakasarap. Walang epekto. Paano nangyari yon? Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng kamatayan. Sige na, sige na, sige na. Tigilan mo na ang pagyapak. Kung patuloy kang yayapak, masisira mo ang mga baldosa na ito. Matanda ka na. Bakit ka kumikilos na parang bata? Ang atake ni Moros ay walang epekto kay Kaylen. Maaari kayang ang kapangyarihan ni Moros nang talunin niya kami kanina ay tuluyang naglaho, walang galang na pasaway. Kahit sa pisikal na lakas ko lang, madudurog kita. Masyadong mahina. Umalis ka. Talagang pinatalsik ni Kaylen si Moros. Paano nangyari yun? Ang kapangyarihan ng Heavenly daw ay naglaho. Imposible para sa mundo ng cultivation na makagawa ng cultivator na kasing lakas mo. Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat-dapat malaman kung sino ako, pero masasabi ko sa'yo kung bakit naglaho ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Dahil ako ang nagsil nito. Ginoo, sa tingin ko dahil sa tindi ng aking mga sugat, nagsisimula na akong maparinig ng mga bagay-bagay. Sinabi lang ni Kaylen na siya ang nagsil ng Heavenly daw. Narinig ko rin, biro lang yan, di ba? Hindi ko rin alam. Ang lakas ng taong ito ay labis. Hindi ko siya kayang labanan ng harapan. Mas mabuting umalis muna. Tunay ngang hindi ako kalaban sa'yo. Ngunit kung gusto kong umalis, hindi mo ako mapipigilan. 10,000 Demon Blood Body Technique. Kapag nabawi ko ang aking buong lakas, mamamatay kayong lahat. Bumalik ka. Bakit hindi gumana ang 10,000 Demon Blood Body Technique? Ano ang ginawa mo? Kung hindi kita pakakawalan, hindi ka makakaalis. Ang 10,000 Demon Blood Body Technique ay sinasabing lumilikha ng hindi mabilang na klon at nagpapahintulot ng muling pagsilang mula sa isang patak ng dugo. Ginoo, Kaylen, paano niya pinigilan ang pagtakas nito? Kung hindi ako nagkakamali, malamang na ginamit ni Kaylen ang kapangyarihan ng mga batas ng espasyo-panahon kanina. Ang kapangyarihan ng mga batas ng espasyo-panahon. Paano nangyari yon? Hindi yan kapangyarihan ng ordinaryong cultivator na kayang masterin. Totoo nga. Ngayon, nagsisimula na akong maniwala na talagang sinelyohan ni Kaylen ang Heavenly daw. Hindi ko siya matalo at hindi ako makatakas. Pero mukhang ayaw niya akong patayin. Mukhang kailangan kong hintayin siyang sabihin ang kanyang mga kondisyon. Pagkatapos ay susubukan kong makipagtawaran. Tapos ka na bang magingay? Kung tapos ka na, bumalik ka na sa iyong demon suppressing pagoda. May mga bagay akong kailangang pag-usapan. Sa 3 matatandang iyon, libo-libong taon na akong nakakulong. At sa wakas ay nakahanap ako ng pagkakataong makatakas. Kahit kamatayan pa ang kapalit ngayon, hindi ako aalis. Maliban ko. Sige, pagbibigyan ko ang iyong piling. Hindi pa ako tapos magsalita. Namamatay lang si Moros ng ganoon. Libo-libong taon na siyang demonyo. Pagkatapos ng lahat, napakadali niyang namatay, hindi ba? Oo, napakalakas ni Kaylen. Isa na ang patay. Senior, hindi namin alam ang iyong kapangyarihan kanina. Tunay na kawalang galang iyon. Sana ay mapatawad mo kami. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Nandito ako para pag-usapan ng ibang bagay sa'yo. Senior, utusan mo lang kami ayon sa iyong kagustuhan. Si Silas ang iyong apprentice, tama? Sabihin mo sa kanya na bumalik agad. Huwag na siyang gumala sa labas. Nakakaapekto ito sa relasyon namin ng aking asawa. Ha? Senior, pumunta ka rito. Para lang sa ganoong kaliit na bagay? Maliit ba ito? Kung may problema kami ng aking asawa, hindi ako magiging masaya. At kapag hindi ako masaya, ibubunton ko ito sa Heavenly daw. Kung gayon, hindi, agad kong ipapadala ang balita kay Silas. Sabihin mo sa kanya na bumalik agad. Kapatid, kumusta ka? Ayos lang ako, ayos lang. Nasugatan ako sa atake ni Moros kanina. Magse-seclusion ako ng ilang buwan, at magiging ayos ako pagkatapos ng pahinga. Huwag kang mag-alala, hindi kita pagtatrabahuhin habang sugatan. Ito ay isang immortal healing pill. Isa para sa bawat isa sa inyo. Ang bagay na ito, hindi ito mukhang immortal pill. Alam ko kung ano ito. Mukha itong merienda ng mga bata. Walang dahilan si Senior para tuksohin kami. Kapatid, nakapag-breakthrough ka na pala. Tunay ngang immortal pill ito. Ha ha ha. Salamat, Senior. Akala ko ay hindi ko na masisilayan. Ang great daw sa buhay na ito. Hindi ko inaasahan na magiging mapalad akong makatanggap ng immortal pill na ito ngayon. Salamat, Senior. Agad kong ipapadala ang balita kay Silas. Senior, babalik na si Silas sa lalong madaling panahon. Ipapaalam ko sa kanya ang lahat mamaya. Sige, wala nang iba.
Hello? Hello, mahal? May inaasikaso lang ako sa labas. Isang Heavenly Tribulation. Ang Heavenly Tribulations ay puwersa ng kosmikong batas. Kahit mawala ang Heavenly daw, patuloy pa rin silang gagana. Mukhang naakit sila ng aming breakthrough. Masama ito. Kaming tatlo na sabay-sabay na nag-breakthrough. Magpapatong-patong ang Heavenly Tribulations. Ang kanilang kapangyarihan ay do-double. Master, bakit mo ako pinatawag ng madalian? May nangyari na naman ba sa Demon Suppressing Pagoda? Ito ang banal na kulog. Mga kapatid, bilisan ninyo at sumama sa akin upang bumuo ng array laban sa banal na kulog. Opo, Master. Darating na. Maghanda. Serafina. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Ay, ako, may kulog dito. Sandali lang. Huwag kayong maingay. Kausap ko ang asawa ko. Iyon ay isang tribulation cloud. Pinawi lang iyon ng senior sa isang salita. Napakakatakot. Salamat, senior, sa iyong tulong. Tulong para saan? Hoy, kanina lang. Sige na, hindi ka nga makapagsalita ng maayos. Tinatawag ako ng aking asawa para sa hapunan. Aalis na ako. Master, anong nangyari? Bakit biglang nawala ang banal na kulog? Niluutes ng senior ang banal na kulog. Senior? Sinong senior? Nakilala mo na siya. Siya si Kaylen Vance. Kailan Vance? Master, nagkakamali ka ba? Hindi ba si Kailen Vance ay isang mayabang na sinungaling? Bagamat hindi pangkaraniwan si Senior Kaylen. Ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa iyong imahinasyon. Pero, Tama na. Ayoko nang marinig ang anuma. Walang galang na salita tungkol kay Senior Kaylen. Mula ngayon, hindi mo na kailangang imbestigahan ang kapangyarihan ng Heavenly Daw. May sariling plano si Senior Kaylen. opo, Master. Kailen Vance, talagang ilalantad ko ang iyong tunay na Aking Panginoon, 3 araw na akong naghahanap. Ngunit wala akong makitang bakas ng The Three Demon Brothers o ng Azure Dragon Warlord. Maaaring sila ay hindi dapat ganoon. Sa pinagsamang lakas ng The Three Demon Brothers at ng Azure Dragon Warlord, dapat ay nilinis na nila ang lungsod ng Atheria. Sino ang gumawa nito? Maliban kung may makapangyarihang eksperto na sumusuporta kay Serafina Lowell. Teka, sino ang sinabi mo? Ako. Sinabi ko na, si Serafina Lowell ang pisikal na sisidlan na nahanap ko para sa'yo. Kaya pala siya. Aking Panginoon, may problema ba kay Serafina Lowell? Bumaba ako sa mundong ito para patayin siya. Ano? Si Serafina Lowell ay hindi mo maaaring hawakan. Ako mismo ang papatay sa kanya. Kung gayon, aking Panginoon, ang iyong pisikal na sisidlan. Humanap ka ng 10 babaeng ipinanganak na may matinding Ako mismo ang magsasagawa ng ritual. Upang hubugin muli ang aking katawan. Opo, aking Panginoon. Serafina Lowell, aking mahal na kapatid. Hindi ako makapaghintay na makita. May mga demonyong lumitaw. Ang lungsod ng Atheria ay mas komplikado kaysa sa aking inakala, hindi pa bumabalik ang aking lakas. Kailangan kong mag-cultivate ng mabilis. Ang 4 Sacred Great Tonic Soup ay halos handa na. Ngayon, kailangan ko na lang ang huling sangkap. Azure Dragon, Vermilion Bird, White Tiger, Black Tortoise. Bawat isa sa inyo, bigyan niyo ako ng isang patak ng inyong esensyang dugo. Opo, aking Panginoon. Napakahusay. Kapag nainom ng aking asawa ang 4 Sacred Great Tonic Soup na ito, ang kanyang cultivation ay mabilis na uunlad. Kailen, ikaw na maliit na bastard. Huminto ka dyan. Ikaw na naman. Narito ako para kunin ang iyong walang kwentang buhay. Napakasarap sa pakiramdam na muling hubugin ang aking pisikal na katawan. Binabati kita, aking Panginoon. Ito ang iyong gantimpala. Ang aking kapangyarihan ay dumami ng 100 beses. Kahit pa si Silas ay nakatayo sa harapan ko ngayon, kaya ko siyang talunin, aking Panginoon.
Ano ang susunod? Hindi ba sinabi sa'yo ng iyong master? Bakit mo pa rin ako ginugulo? Kaelen, wala akong pakialam kung paano mo nagawang. Linlangin ang master, hindi ako maniniwala. Hindi ako makikipag-abala sa'yo. Tatawagin ko ang iyong master dito, at hahayaan silang harapin ka. Yes hindi mo na kailangang tawagin sila. Ako mismo ang mag-imbita sa kanila ngayon. Nagpadala ako ng libong-milyang sound transmission, at narito na sila. Tatalunin kita sa harapan nila. At patutunayan na wala kang iba, kundi isang mapagmalaking sinungaling. Sige na. Kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. May niluluto akong sabaw sa kalan, hindi ako makatagal. Ikaw, Aking Panginoon, napakayabang ng lalaking ito. Turuan ko ba siya ng leksyon muna? hindi na kailangan. Pagdating ng master, ako mismo ang haharap sa kanya. Panginoong Silas, anong pagkakaisa? Alaric, anong ginagawa mo rito? Narito ako para maghiganti kay Serafina. Hindi ko inasahan na narito rin si Panginoong Silas. Anong dobleng pagpapala? Ito ay isang perpektong pagkakataon para alisin kayong dalawa. Paano ka naglakas loob? Isang hamak na langgam ang nangahas na kutyain ang aking Panginoon. Humihingi ka ng kamatayan. Sobra ang pagtingin mo sa sarili mo. White Teacher, kumusta ka? Aking Panginoon, ikinalulungkot. Nabigo kita. Ito ba ang warlord ng Dragon Hall ng Veridia? Talagang kaawa-awa. Ang mahinang sundalo ay isang pagkabigo. Ngunit ang mahinang general ay sumisira sa buong hukbo. Sa aking palagay, si Silas na ito ay lubos na walang kwenta. Ikaw na walang galang na pasaw. Paano ka naglakas loob na insultuhin ang aking Panginoon? Humihingi ka ng kamatayan. Vermilion Bird. Black Tortoise. Aking Panginoon. Kung may susunod na buhay, nais ko pa rin sumunod sa iyo. Aking Panginoon, mag-ingat ka sa kanila. May mali. Panginoong Thorne. Alaric, gusto kitang Bakit sila nag-aaway na naman? Sumpa ko. Kung hindi lang sa niluluto kong sabaw, kailangan kong ang sabaw ko. Lintik. Paano na naman lumakas si Silas? Hindi siya malakas, kundi ang kapangyarihan ng espada sa kamay niya. Shen Thorne. Alaric, ngayon dudurugin kita para ipaghiganti ang kaluluwa ng 3 kong tauhan. Mamatay ka. Aking Panginoon, tulong. Kahit na walang silbi ang 2 kaawa-awang nilalang na ito, akin pa rin sila. Nandito ako, hindi mo sila mapapatay. Kahit pa bumaba ang mga Diyos ngayon, wala itong silbi. Dapat kayong hindi ka malaki, pero ang bibig mo ay sayang lang at mahina ang lakas. Mabuhay ang aking Panginoon. Silas, hindi mo inakala na darating ang araw na ito, hindi ba? Ito ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang talento at hitsura ng babaeng ito ay kahanga-hanga. Magiging magaling siyang bagong sisidlan ko. Huwag kang lumaban. Ang maging sisidlan ko ay isang karangalan para sa iyo. Paano mo nagawang hawakan ng aking apprentice? Hindi ba kami nakikita sa'yo? Silas, kumusta ka? Ayos lang ako, pero hindi ko naprotektahan ang Argent Spire Sword. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang Argent Spire Sword ay panlabas na bagay lang. Basta ayos ka, iyon ang mahalaga. Aking Panginoon, ang 3 matatandang lalaking ito, ang mga pinuno ng Argent Spire Sect, ang pinakamakapangyarihang sekta sa Veridia, at sila ang kasalukuyang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Maliban kay Serafina, lahat ng iba ay parang langgam sa aking paningin. Master, ang babaeng ito ay umaapaw sa enerhiyang demonyo. Dapat ay demonyo siya.
At ang lakas niya ay napakalakas. Ilang beses na mas malaki kaysa sa 3 Demon Brothers. Huwag kang mag-alala. Maliban kay Senior Kalen, walang sino man sa kahariang ito ang makakatapat sa atin. Napakalakas. Lintik, ang ganitong napakalaking aura, ang kapangyarihan ng 3 matatandang lalaking ito, ay halos sapat na upang basagin ang kawalan. Master, nakalusot ka na. Tama, aking apprentice. Panoorin mong mabuti. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko papatayin ang demonyong ito ngayon. Ang daming salita. Hindi man lang namin nakayanan ng isang galaw. Paano ito nangyari? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, aking Panginoon. Ay isang Demon Lord mula sa mas mataas na kaharian. Gaano ka man kalakas, sa harap niya, wala ka kundi maliliit na langga. Isang tao mula sa mas mataas na kaharian. Hindi nakapagtataka. Maaaring hindi namin kayang talunin ka, ngunit mayroong makakatalo. Manahimik. Serafina, nandito ako. Lumabas ka at harapin ako. Bakit ka sumisigaw ng ganyan kalakas? Ito ang aking tahanan, hindi isang lugar ng duwelo. Kailangan mong umalis. Ngayon na, lumabas ka. Aking Panginoon, ang batang ito ay asawa ni Serafina. Kung papatayin mo siya, tiyak na labis na magdurusa si Serafina. Oh, kaya ikaw ang lalaking si Serafina ay handang isakripisyo ang 1,000 taon ng cultivation at pumasok sa tarangkahan ng reinkarnasyon upang hanapin. 1,000 taon ng cultivation, ang tarangkahan ng reinkarnasyon? Sinasabi mo ba? Ito ang aura ni Ignes. Bumaba rin pala siya sa mortal na kaharian. Masama ito. Nasa ibaba pa rin si Kalen. Kaelen, si Serafina ay orihinal na, ang mataas at makapangyarihang empress ng 9 na langit na kaharian. Ngunit para sa isang hamak na mortal na tulad, isinakripisyo niya ang pagpasok sa tarangkahan ng reinkarnasyon. Bilang kanyang mahal na kapatid, syempre kailangan ko siyang tulungan. Kaya pala nasira ang kaluluwa ni Serafina. Ikaw pala ang may gawa nito. Tama, sinundan ko si Serafina, lumaban sa iba't ibang kaharian, at sa wakas ay narating ang tuktok. Ngunit, gagawin niya ang lahat ng ito para sa isang hangal na tulad mo. Hindi nag-atubiling isuko ang lahat. Ngunit tumanggi akong tanggapin iyon. Gusto kong kunin ang lahat ng mayroon siya, at maging ang kataas-taasang nilalap. Kaya, dapat siyang mamatay. Ignes, handgal akong itinuring kang pinakamatalik kong kapatid. Ngunit ipagkakanulo mo ako. Patawad, Kalen. Nagsinungaling ako sa iyo. Serafina, sa wakas ay nagpakita ka na. Ayusin na natin ito minsan at magpakailanman. Serafina, Patawad, Kalen. Ako ang nagsinungaling sa iyo. sa totoo lang, ako, Serafina, ito ang lalaking isinuko mo ang lahat para sa kanya. Ngayon ipapakita ko kung gaano kahangal ang iyong desisyon. wala akong pakialam sa mangyayari sa akin. Ngunit kung manggahas kang apihin ang aking asawa, dapat kang mamatay. Ikaw pala ay ang kataas-taasang emperador ng lahat ng kaharian. Binabati kita, tama ang hula mo. Kaya ngayon, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Patawad, Serafina. Nagsinungaling din ako sa'yo. Ngunit ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago kailanman.